Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1221. Banal. Preston ito. Sumirit ang ilan sa mga batang babae na kumakain doon, malinaw na natigilan sa biglaang romantikong pagliko ng mga pangyayari. Karamihan sa mga batang babae ay nangangarap lamang na mabigla ng labis sa pag-ibig, kaya walang paraan na sila ay manatiling kalmado ngayon na ang ganoong sitwasyon ay nangyayari mismo sa kanilang mga mata. Ano pa, ang taong nagtapat ay nakaluhod pa sa isang binti habang inaabot ang isang palumpon ng mga rosa sa kanyang kamay. Hindi mahalaga kung gaano napakalamig ang puso ng isang batang babae, ang sinumang batang babae ay mahahanap ang kanilang sarili na natutunaw sa sobrang tuwa pagkatapos na ipagtapat na gusto nito. Ang mga batang babae ay nagkaroon lamang ng isang pangkalahatang pagkahilig na ginusto ang mga lalaki na gumawa ng kagiliw-giliw na mga bagay. Ano man sa ganoong eksena na talagang nilalaro bago ang iba pang mga batang babae ngayon, ang inggit at bahagyang poot ay ang tanging emosyon na kasalukuyang nakikita sa kanilang mga mata. Habang ang parehong damdamin ay tumakbo sa Yulisa at ang natitirang mga kaibigan ni Noel, sabay silang nasasabik sa kanya, at mabilis silang tumabi upang bigyan si Preston at ang kanyang silid. Habang ginagawa ito, pinangisda rin nila ang kanilang mga cellphone upang simulan ang pagsasapelikula sa sobrang romantikong tanawin na ito. Naiwan ngayon na nakaupo na nag-iisa sa mesa, si Noel ay maaaring mamula lamang ng bahagyang kakulangan sa ginhawa habang itinakip ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Sa isang mahiyaing tono, tinanong niya, ano sa palagay mo ang ginagawa mo, Preston? Dapat mong maunawaan ng mabuti kung ano ang aking mga intensyon, Noel. Mangyaring maunawaan na nagustuhan ko ka na para sa pinakamahabang oras at nanunumpa ako na aalagaan kita ng mabuti sa buong natitirang buhay ko kung pumayag kang maging kasama ko. Sa nasabing, mangyaring maging kasintahan ko. Sagot ni Preston sa seryosong tono. Banal. Ituloy mo, tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya. Matapos marinig ang isang seryosong panukala, walang paraan na ang mga tagapakinig ay mananatiling tahimik. Nang marinig ang mga chants ng mga madla, isang smug na hitsura ang agad na nabuo sa mukha ni Preston. Gayunpaman, malinaw na mukhang hindi pinahahalagahan ni Noel ang alinman sa mga ito. Nang maramdaman niyang uminit ang mukha niya, bigla siyang tumayo bago sabihin, sinabi ko na sa iyo na wala akong balak makipagrelasyon sa ngayon. Kasunod nito, kinuha niya ang kanyang bag bago tumalikod upang umalis. Malinaw na hindi inaasahan na umalis na lamang siya ng ganoon, ang nahihiya na si Preston ay agad na tumawag, teka. Noel. Gayunpaman, hindi tumigil si Noel sa paglalakad. Ngayon na siya ay nabigo, ang mga petals sa lupa ay halos tila sila ay makang sa kanya, at Preston natapos itapon ang kanyang palumpon ng mga rosa sa lupa sa galit. Habang siya ay kaagad na nagsimulang habulin si Noel na may bahagyang pag-aatubili, si Yulisa at ang iba pa ay nasasabik na sumunod sa kanila, umaasang masaksihan kung ano ang susunod na mangyayari. Nang dumaan si Yulisa kay Gerald, gayunpaman, tinitiyak niyang sadyang itulak siya sa tagiliran ng may paghamak habang sumisigaw, lumayo ka. Sa ilang kadahilanan, ipinapalagay lamang ng lahat ng mga batang babae na sasang-ayon na si Noel sa panukala ni Preston at maging kasintahan kung hindi siya naging sanhi ng masamang kalagayan sa kanya kanina. Hindi mo ba nakikita kung gaano karaming mga tao ang sumusubok na habulin si Noel? Sa kabila ng pagiging isang mayaman at mahusay na binata kay Preston, hindi pa rin pumayag si Noel na maging kasintahan. Sa pag-iisip na iyan, bakit ang isang kagaya mo kahit na may lakas pa ng loob na humingi ng kanyang numero ng telepono? Mawala ka na lang. Scold isa pa sa mga kaibigan ni Noel sa halip hindi seremonya habang nakatingin siya sa kanya bago kaagad tumakbo kasama ang iba pang mga batang babae. Sa lahat ng mga nangyari, hindi mapigilan ni Gerald na pakawalan ang isang malalim na buntong hininga. Na para bang may anumang balak siyang habulin si Noel. Nais lang niyang makipagkaibigan sa kanya upang maipagkalob niya ito sa kusang pagbigay sa kanya ng isang patak ng dugo. Ano man ang kaso, ang mga bagay na ngayon ay tiyak na nakakakuha ng masyadong komplikado kaysa sa gusto niya. Sa pag-iisip na iyon, ngayon ay medyo nag-aalangan siya kung ngayon ba ang tamang oras upang ipagpatuloy ang paghabol sa kanya at manaire sa kanya. Habang binubilay-bilay ni Gerald ang kanyang problema, tatlong tao ang simpleng sumipsip sa kanilang coke habang patuloy silang nakatingin sa kanya. Kalmado na nilang pinapanood ang buong eksenang ito ngayon. Hoy boss, nakita mo ba yon? Kahit na ang bata ay mukhang interesado siyang ituloy ang batang babae ni Noel, hulaan ko na siya ay isang hakbang lamang na masyadong mabagal mula sa Preston na bata. Mukhang pinagsisisihan niya ngayon, sabi ng isa sa mga lalaking may chuckle. Hindi ko lang maiwasang magalit kapag nakita ko ang mga asawang lalaki na iyon, alam mo ba?
Talagang gusto ko siyang bugbugin ngayon. Ang isa ay dapat na maging matapang at walang hiya kapag hinahabol ang isang batang babae, alam mo. Kung siya ay tiyak na makakakuha siya ng sinumang batang babae na gusto niya. Kinutya ang isa pa sa tatlong lalaki. Dahil sinasabi mo yan, bakit hindi ka magtungo roon at turuan ang bata ng isang bagay o dalawa noon, Zaki? Narinig ko na ikaw ay isang karanasan na nagmamahal sa iyong sarili sa unibersidad. Sumagot kung ano ang tila boss ng pangkat na iyon habang tinatapik niya ang balikat ni Zaki. Habang ginagawa niya ito, gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagtitig kay Gerald ng medyo kakaibang titig. Sa mga trick ko, madali niyang mapadali ang batang babae. Pumuste tayo ng 10 pagkain kung ang sinabi ko ay nagtatapos na maging totoo o hindi. Sabi ni Zaki, *T ang tawag ko. Ano man ang kaso, mag-ingat. Sa kanyang puso na sariwa lang nasira, maaari kang tangkain na bugbugin ka, alam mo. Siyempre, kung siya ay sumasang-ayon na hayaan kang magturo sa kanya at natapos niya ang pagkuha ng batang babae, ang 10 pagkain ay nasa akin. Idinagdag ang unang tao na nagsalita sa isang chuckle. Kabanata 12:22. Kung balak niya talaga akong bugbugin malugod kung papayagan siyang gumawa ng unang suntok. Inisya ni Zaki nang bumangon siya at nagsimulang maglakad papunta kay Gerald. Mismong si Gerald lamang ang nagpasya na anuman ang kanyang susunod na pagkilos, kailangan pa niyang hanapin muna si Noel. Gayunpaman, bago pa siya makaalis, narinig niya bigla ang isang tao na tumatawag, "Hoy, bata." Sandali lang. Nararamdamang may isang matibay na kamay na nagtatangka na hawakan sa kanyang balikat, bago pa siya lumingon upang makita kung sino ang tumatawag sa kanya, ang katawan ni Gerald na likas na nagpatuloy sa pagtatanggol. Sa pulgada ang layo ng kamay ni Zaki mula sa kanyang balikat, ikiniling ni Gerald ng bahagya ang kanyang balikat, na naging sanhi ng isang lakas ng lakas na agad na nagpadala kay Zaki na lumilipad pa atros. Ito ay pagkatapos lamang ng pagkatumba ng hindi bababa sa isang dosenang mga mesa at upuan na sa wakas ay napahinto si Zaki. "Fuck!" Sigaw ni Zaki, pakiramdam na parang nagdusa lamang siya ng matinding pagkatalo nang kumapit siya sa nakahawak na niyang braso. Kahit na ang boss at ang iba pang lalaki ay tumayo na sa puntong ito, parehong may mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang ang kanilang mga eyelid ay mabilis na kumaibot. Pareho silang may kamalayan kung gaano kalakas si Zaki, at sa ilalim ng regular na pangyayari, walang normal na tao ang maaaring umasa na talunin siya. Sa pag-iisip na iyon, ang bata na nasira ang puso ay nakakatakot na makapangyarihan. Huminto ka dyan, bata. Hindi ka lang makalakad palayo pagkatapos ng tamaan ng isang tao. Sigaw ng dalawang lalaki habang agad silang nagsisilapat kay Gerald, balak na agawin siya. Nang makita iyon, simpleng itinapon ni Gerald ang mga kalalakihan sa labas ng Domino's na may halos anumang gulo. "Libre ba talaga kayo?" Malamig na sabi ni Gerald habang agad siyang nagsisimulang umalis nang hindi man lang lumingon sa dalawang naguguluhan na lalaking nakahiga na ngayon sa kalsada. MG Crawford. Nagtatakang ungol ng boss matapos masulyapan ang mukha ni Gerald habang itinatapon. Nagyayelong pa rin sa pagkabigla, napanood ng amo nang tumigil si Gerald sa paglalakad pasulong. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, agad na nagsimulang manginig ang katawan ni Gerald nang lumingon siya upang tignan kung siya nga ba ito. Nang makita kung ano ang hitsura ng amo, ang walang malasakit na ekspresyon ng mukha ni Gerald ay agad na naging kasiyahan habang nakangiti habang sumisigaw ng masigasig, "Aiden! Aiden, ikaw ba talaga yun? Ginoo Crawford. Kaya ikaw talaga." Sigaw ni Aiden bilang ganti nang agad siyang makatayo sa kanyang pananabik. Ang taong nakatayo sa harapan ni Gerald ngayon ay walang iba kundi si Aiden na dating sumapi sa militar. Nagulat na makita ang kanyang dating kaibigan dito pagkatapos ay sumagot si Gerald, "Mga edad na mula nang huli kaming magkita, Aiden." Sa pamamagitan nito, pareho silang mabilis na tumakbo sa isa't isa sa pagkakayakap. Dahil naging maganda ang 2 taon mula nang huli silang magkita, umiiyak na si Aiden sa kanyang kaba. Tulad ng nangyari pagkatapos na magpalista sa hukbo si Aiden upang maglingkod bilang isang sundalo noong nagwawasak pa si Jet sa Mayberry, gumawa siya ng mahusay na pag-unlad sa hukbo dahil si Aiden ay isang tao na may magandang pundasyon sa una. Kapag natapos na ang kanyang kumpanya sa pangangalap, sumali si Aiden sa isang espesyal na kumpanya upang maisulong ang kanyang pagsasanay. Nasa Mayberry siya ngayon mula nang mapagkatiwalaan siya ng ilang mga gawain. Matapos makumplito ang ilang mga gawain, siya at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Mayberry University upang kumuha ng makakain bago magpatuloy sa kanilang trabaho, na sa kalaunan ay humantong sa kasalukuyang eksena. Naaalala ko pa rin ang malalaking pagbabago na naranasan ni Mayberry sa sandaling nawala ka. Anuman, bumalik lamang ako mga 2 araw na ang nakakaraan. Matapos mahabol ang ilang mga bagay, plano ko muna na makipag-ugnay kay G-Lyle upang tanungin siya kung nasaan ka.
Nako, nalaman kong sa oras na iyon si G. Lyle ay nagpunta sa isang paglalakbay sa negosyo sa Lugaw City. Paliwanag ni Aiden sabay silang apat ay nakaupo ulit sa domino na iyon. Habang nakikinig sa usapan ni Aiden, napansin ni Gerald kung gaano siya katit at kalamnan ngayon. Sa katunayan, si Aiden ay mas matanda at matatag din ngayon, hindi katulad ng bata at walang ingat na Aiden na alam niya. Ano pa, si Aiden ay tila isang may kakayahang boss din ngayon. Natuwa ito kay Gerald nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na lahat na may edad at matanda na. Naturally, marami silang pag-uusapan, at pagkatapos ng mahabang pag-chat, tiningnan ni Aiden si Gerald bago sinabi pa rin na isipin na hindi ka talaga naging tapat sa amin, kapatid. Pagkatapos ng lahat sa kabila ng iyong mahusay na paggawa at lahat, hindi mo rin ininda ang pagpapaulam sa amin ng iyong kasalukuyang sitwasyon sa sandaling bumalik ka ng ligtas sa Mayberry. Sa halip, nagpunta ka lamang sa Mayberry University upang ituloy ang ilang mga batang babae. Panipi. Kabanata 12:23. Ngayon Aiden, alam mo na ako ng sapat upang malaman na hindi ako ang uri ng tao na nasisiyahan sa paghabol sa mga batang babae sa una. Ginagawa ko lang ang nagawa ko dahil kailangan ko ang babaeng iyon upang matulungan ako sa isang bagay. Sagot ni Gerald habang umiling, isang malaswang ngiti sa labi. Pinili ni Gerald na huwag ay talye tungkol sa katotohanang kailangan niya ng nakapagpapalakas na dugo mula sa isang babaeng may malakas na pangangatawan na yin dahil ayaw niyang mag-alala sa kanya si Aiden. Dahil parehong natulungan siya ni na Aiden at Yul ng nakaraan, ngayon na sa wakas ay makakaya nilang magkaroon ng isang matatag na buhay, ayaw ni Gerald na kaladkarin sila muli sa kanyang sariling mga problemang may problema. Ang pagpapaliwanag ng mga bagay sa pangkalahatang kahulugan lamang ay isang aktibong pagpipilian sa bahagi ni Gerald. Hahaha, nakikita ko. Kaya kung iyon ang kaso, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerteng nabunggo ako. Kung sa bagay, kung hindi mo pa alam, dalubhasa ako sa paghabol sa mga batang babae. Natatawang sabi ni Aiden. Tulad ng sinabi ko, hindi ko sinusubukan na ituloy siya. Sinusubukan ko lang siya na tulungan akong gumawa ng isang bagay na kusang loob. Pulong ni Gerald sa lamaambat na tono. Nakuha ko ito. Sa totoo lang, katulad din ng pagsubok na ituloy siya. Anuman, sumasang-ayon ako na maswerte ako na nabunggo kita ngayon, Aiden. Pagkatapos ng lahat, alam ko na palagi kang mayroong lahat ng mga uri ng mga trick na nakahanda ng iyong manggas. Dahil nauubusan ako ng oras, kailangan talaga kita upang tulungan akong malaman ang sitwasyong ito. Upang isipin na mayroon na siyang ganoong pangunahing hindi pagkakaunawaan sa akin bago pa ako makagawa ng wastong paglipat. Talagang wala akong ideya kung paano magpatuloy mula dito. Sabi ni Gerald. Kahit na siya ay malakas, mayroon pa ring sariling mga pagkukulang si Gerald. Para sa isa, talagang hindi siya magaling pumili ng mga batang babae. Kung tutuusin, siya ay kapwa matapat at mas mababang estudyante noong siya ay nasa universidad pa rin. Sa katunayan, siya ay walang karanasan sa mga batang babae na agad niyang magsisimulang mamula kapag nakaharap niya ang isa noon. Para kay Xavier, sa pamamagitan lamang ng sobrang pagkakataong nagawa pa niyang makasama ang una. Sa pag-iisip na iyon, ito ay isang pambihirang mahirap na gawa para kay Gerald na subukang makamit ang tiwala ni Noel ng walang wastong pundasyon. Wala namang problema kuya. Ngunit bago ito, kasalukuyan akong abala sa isang problema ko rin. Kita mo, ang tanging natitirang gawain ay nagsasangkot sa pagkuha ng isang taong mad o lush tulad ng isang eel. Gaano karaming beses kung hinabol siya pinapanatili niya ang pamamahala upang makatakas sa aking pag-unawa. Naghahanap pa rin kami sa kanya ngayon, ngunit kapag nahahanap namin siya, pinaplano naming pakubkuban at dakpin siya sa Mayberry City. Paliwanag ni Aiden na nakabuntong hininga. Dahil palaging naging taos-puso si Aiden kay Gerald, hindi na rin nag-alinlangan si Gerald sa kanyang mga paghahabol. Ano pa, naintindihan ngayon ni Gerald na si Aiden ay mukhang sobrang pagod na pagod dahil sa paghabol niya sa magnanakaw na iyon sa paligid. Sa pag-iisip na iyon, simpleng ngumiti si Gerald bago sabihin, akala ko medyo maganda na ang husay mo kanina. Talaga bang may kakayahang iyon ang magnanakaw? Paano niya pinananatili ang pagtakas sa ilalim mismo ng iyong mga ilong? Nang marinig ang sinabi ni Gerald, agad na naramdaman ni Aiden na namula ang mukha. Kasanayan. Ni hindi niya nagawang mapunta ang kahit isang hit kay Gerald kanina. Panipi tuldok. Sa gayon, ang taong iyon ay sa totoo lang higit sa isang hayop kaysa sa isang aktwal na tao. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang gumahasa. Sangkot na siya sa maraming mga kaso, at inilipat kami upang tumulong dahil ang mga paunang tao sa kanyang kaso ay kulang sa lakas ng tao upang manghuli sa kanya. Habang sinabi ko na sinusubukan pa rin namin siyang hanapin, ang paghanap sa kanya ay hindi kahit na ang pinakamalaking issue. Ang problema ay nakasalalay sa matagumpay na pagkuha sa kanya.
Ang aming kasalukuyang plano ay upang mag-set up ng isang bitag para sa kanya sa pag-asa na siya ay lumakad papunta dito. Napakahusay. Hanggat maaari mong mailok sa kanya ang mga lalaki, maiiwan mo na lang sa akin ang bagay. Tutulungan kitang makuha siya minsan at para sa lahat. Nakangiting sagot ni Gerald. Ano? Seryoso ka ba, kuya? Nagtatakang tanong ni Aiden. Sa gayon, ang pagkuha ng isang kriminal ay bahagi rin ng aking tungkulin. Sa pag-iisip na iyon, higit akong handang tulungan kang maalis ang ganyang kalokohan. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, biglang nagsimulang beep ang intercom ni Aiden. Sa pagpindot ng isang pindutan, isang mensahe ang nagsimulang tumugtog sa kabilang dulo ng intercom. Pangkat 1. Pangkat 1. Natagpuan namin ang Maverick Walk-ins. Kasalukuyang nagmamaneho siya ng ninakaw na kotse sa pangunahing kalsada ng Yonder Street ng Mayberry City matapos na agawin ang dalawang batang babae. Mula sa hitsura nito, siya ay patungo sa South Street sa sandaling ito. Ang iyong koponan ay iniutos ng mga mas mataas na awtoridad na magtungo agad doon upang magbigay ng suporta. Sumagot kung narinig mo ang mensahe. Roger yan. Natanggap. Sagot ni Aiden habang siya at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na tumayo. Natagpuan namin siya, kapatid. Ang ganda. Tayo na pagkatapos. Dahil alam na ni Gerald na mahahanap si Noel sa campus, hindi siya lahat nag-aalala tungkol sa paghahanap sa kanya muli. Ano pa talagang kailangan niya ng tulong ni Aiden upang humingi ng kapatawaran ni Noel sa pag-asang handa siyang mag-alok sa kanya ng ilan sa nakapagpapalakas na dugo. Siyempre, kahit na hindi niya hinihingi ang tulong ni Aiden, tutulungan pa rin siya ni Gerald sa huli. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay ang uri ng tao na hindi mag-aalangga na gawin ang kanyang bahagi at mag-alok ng tulong sa kanyang kapatid sa napagtanto na nahaharap siya sa mga paghihirap. Ano man, ganito ang pupunta sa kanilang plano. Kabanata 12:24. Ang kanilang kasalukuyang hangarin ay upang makuha ang magnanakaw upang magtungo sa South Street. Kapag nandyan na siya, pipilitin nila siya sa bitag at agawin siya sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na nagmaneho si Aiden doon at sa loob ng 5 minuto, nakarating sila sa kalye. Pagdating sa pinangyarihan, nakita ni Gerald na sila ay 5 tauhan lamang na naghihintay para sa magnanakaw sa South Street. Tunay na hindi nagbiro si Aiden nang sinabi niyang mahirap ang kanilang lakas ng tao. Kumusta ang sitwasyon? Tinanong ni Aiden ang pangalawa, lumapit siya ng sapat sa pangkat na naroon na. Tulad ng nakasaad kanina, nakalok na namin sa Maverick at darating siya sa South Street anumang segundo ngayon. Susubukan naming pigilan siya mula sa pagsulong pa rito. Speaking of which, bakit 3 lang kayo? Hindi mo ba sinabi na nagawa mong makakuha ng higit na may kakayahang mga kamay? Tinanong ang pinuno ng iba pang koponan na isang matangkad na babae. Narinig iyon, agad na lumabas ng kotse si Gerald. Nanatili siyang nakaupo sa loob ng mas maaga dahil abala siya sa pagmamasid sa nakapalibot na lupain. Pagkatapos ng lahat, kung pipigilan niya ang nanghahalay, kailangan muna niyang suriin ang lugar para sa anumang posibleng mga ruta ng pagtakas na maaaring magamit ng kriminal. Habang si Gerald ay mayroon ng mahusay na kasanayan, kakayahan, at kumpiyansa, siya ay labis na nag-iingat dahil nabanggit na ni Aiden na ang kriminal ay isang napakatuso na tao. Dinagdag iyon sa katotohanang ginagawa rin niya ito upang matulungan ang isang matalik na kaibigan, nais ni Gerald na maging maingat at maislan hanggat maaari. Isa pang kadahilanan na nag-iingat siya dahil alam ni Gerald na hindi pa niya magagamit ang kanyang lakas sa loob. Kung kaya niya lang, madali niyang mapadail ang nanghahalay ng walang gaanong isyu kahit na ang kriminal ay nakapagpatakbo ng ilang kilometro ang layo. Ano man, natapos niya rin ang pag-scan sa lugar kaya't hindi nag-aalangan si Gerald tungkol sa paglabas ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ipinakita niya ang kanyang sarili, ang babae, na nakatayo sa tabi ni Aiden, ay agad na sinabi sa isang nagulat na tono, Gerald. Anong ginagawa mo dito? Nang marinig ang pangalang iyon, isa pang binata mula sa kanyang koponan ang tumakbo papunta sa kanyang tagiliran, isang pahiwatig ng paninibugho sa kanyang mga mata. Maya at Warren. Ano ang mga posibilidad? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Tunay na ito ay isang maliit na mundo. Mula sa naalala niya, ang huli niyang nakilala ang pareho sa kanila ay halos 1 taon at kalahati na ang nakalilipas nang magpanggap pa rin siya na si Sanderson upang maibagsak ang mga Skyler. Sa panahong iyon, nandoon sina Maya at Warren upang siyasatin ang lahat ng mga krimen na nagawa ng Shylers sa buong mga taon. Habang sinunog niya ang manor pagkatapos na may save ang mga ito, tiniyak ni Gerald na may iwan ang maraming piraso ng ebidensya na nagdedetalye sa mga krimen ng pamilya para kay Maya. Bilang isang resulta, kinuha ni Maya ang buong kredito para sa paglutas ng insidente. Kahit na siya ay mabait na mag-iwan ng isang personal na tala para kay Maya na nagsasaad na simpleng inaalok niya ang isang tumutulong sa kanyang dating kaklase.
Ano man pagkatapos ng kanilang magkakahiwalay na paraan, hindi itinago ni Gerald ang kalagayan ni Maya hanggang sa araw na ito. To think na medyo matagal na siyang nakabalik sa Mayberry. Ano pa sa itsura nito, parang na-promote din siya. Siyempre, natural na nangangahulugan iyon na ang lalaking may pagkainggit sa kanyang mga mata ay walang iba kundi si Warren. Kapwa alam nilang dalawa kung sino si Gerald at partikular na nararamdaman ni Warren na parang nakatanggap siya ng mahigpit na sampal sa mukha niya mula lamang sa muli kong pagkita kay Gerald. Sa isang paraan para kay Warren, ang pagkakita kay Gerald ay simpleng dahilan sa kanyang pakiramdam na parang isang bata na nahantad sa isang bagay na traumatiko. Matagal na talaga mula nang huli kitang makilala, Gerald. Narinig ko lang ang tungkol sa kung ano ang nangyari sa iyo sa pagbalik sa Mayberry City. Sa sinabi sa akin, humiwalay ka sa iyong pamilya at nawala ka agad pagkatapos. Kulayan mo akong nagulat na makita ka sa isang piraso ngayon. Sabi ni Maya habang nakatingala sa kanya. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa kanyang pagiging snobbish. Kung sa bagay, hindi na siya nabigla sa katotohanang talagang mayaman ngayon si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, tinanong niya sa isang tono na iminungkahi na siya ay higit na mataas, kaya, ano ang ginagawa mo ngayon? Hindi ako nagtatrabaho. Paimpal akong bumalik dahil may gagawin ako. Nandito din ako para tulungan si Aiden. Sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa labi. Panipi tuldok. Tulong. Sabay na sinabi sina Maya at Warren sa pagkakataong ito ay tunay na nababantayan. Pareho silang sabay na lumingon upang tumingin kay Aiden, tinanong ni Maya, siya ang tulong na inimbitahan mo. Kabanata 12:25. Tama iyan. Sagot ni Aiden na medyo mayabang. Dahil ang Gerald na dating alam niyang bahagya ay may anumang mga kakayahan sa pakikipaglaban, tiyak na nahuli ng sorpresa si Aiden ng kung gaano siya kahusay at kahanga-hanga ngayon. Anuman matapos masaksihan ang tunay na lakas ni Gerald gamit ang kanyang sariling mga mata, natitiyak ni Aiden na sa tulong ni Gerald, tiyak na madali nilang mahuhuli ang nanghahalay. Kung si Aiden ay magiging ganap na matapat kahit na ang pinakamaalamat na mandirigma sa distrito ng militar ay hindi sapat na karapat-dapat na maging kalaban ni Gerald. Panipi tuldok. Kaya talaga siya ito. Sabi ni Maya habang kapwa sila ni Warren ay pumalit na umiling, wry smile sa kanilang mga mukha. Tinihila ba talaga ng Team Aiden ang ating binti ngayon? Habang totoo na ang Gerald ay may isang kilalang background at siya ay isang mabigat na figure sa Mayberry City noon, sana mapagtanto mo na kasalukuyang nakikipag-usap kami sa napakatuso at may kakayahang maverick. Bilang isang mayamang tagapagmana ng iyong sarili, sigurado akong mayroon kang magandang kasaysayan kasama si Gerald, ngunit seryoso mo bang inaasahan na maniwala ako na ang katulong na inimbitahan mo rito ngayon ay si Gerald? Dagdag ni Maya parang hindi kumbinsido ang tunog. Sa sobrang pagkasabik ng tono ni Aiden noong siya ay nasa tawag kanina, ipinapalagay ni Maya na naanyayahan niya ang isa sa maalamat na tao mula sa hukbo upang tulungan sila sa kaso. Nagulat siya, ang taong talagang pinag-uusapan niya ay si Gerald. Tinitiyak ko sa iyo, Koponan Maya, na hanggat narito ang aking kapatid na si Gerald, hindi tatayo si Maverick ng isang pagkakataon na makatakas ngayon. Sagot ni Aiden. Nang matapos na ang kanyang pangungusap, biglang naghiwalay ang mga intercom sa buhay ng sabay. Ang target ay mabilis na papalapit. Marang siya, mabilis. Over. Roger yan. Ang iba ay handa na para rito, at marami sa kanila na may bitbit na mga baril ay agad na nagsimulang magayos ng bitag. Sa sandaling iyon si Maya ay may isang seryoso sa kanyang mukha. Sandali na lumingon upang tumingin kay Gerald pagkatapos ay umiling siya bago sinabi, ipapaalam ko sa iyo na ang mamamatay tao sa oras na ito ay labis na malupit at walang awa. Mas mabuti mong layuan mo ang distansya mo sa kanya. Sa nasabing iyon sinimulan niya agad ang kanyang grupo sa South Street. Mismong si Gerald ang lumingon upang tumingin sa highway. Si Maya na nakatingin sa kanya ay hindi talaga pinaparamdam sa kanya. Ang opinyon niya sa kanya ay hindi talaga mahalaga kay Gerald. Ang mahalaga ay narito siya ngayon dahil gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal nakita ni Gerald ang isang pasot na hinihimok ng ligaw sa highway. Maraming iba pang mga kotse ang tila hinahabol din ito. Sa kabila ng pagiging ligaw ng pasot ay hinihimok, masasabi ni Gerald mula sa isang tingin na ang driver ay dalubhasa sa kanyang bapor. Napatunayan ang palagay ni Gerald ng madaling matanggal ng kriminal ang mga kotseng humahabol sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mahusay na kasanayan sa pagmamaneho. Pansamantalang malaya mula sa pagkakaroon ng pakikitungo sa iba pang mga kotse, ang pasot ay nagpatuloy sa mabilis na pagmamaneho patungong South Street. Ang South Street mismo ay isang mababang lugar na may mga bundok sa magkabilang panig ng kalsada. Ito rin ay isang lugar na hindi karaniwang nangyayari. Hanggat nagawa nilang mapuno ang Maverick dito, tiyak na makukuha siya sa oras na ito.
Habang si Maverick ay nagmamaneho papalapit sa mga hadlang sa kalsada na naset up, kapwa hindi mapigilan ni Maya at Warren na pigilan ang kanilang paghinga sa kanilang pagkabalisa. Naturally, nakita ni Maverick ang mga hadlang sa kalsada 1 milya ang layo. Gayunpaman, hindi niya talaga maibalik ang kotse dahil may mga sundalo na humahabol sa kanya mula sa likuran. Lahat. Ano ang abala? Sinumpa si Maverick habang naiisip niya na ang tanging paraan upang makatakas siya sa pag-capture ay sa pamamagitan ng pagtatangka na mapuwersa ang daan patungo sa mga hadlang sa daan. Nang marinig ang kanyang tinig, ang isa sa 2 magagandang batang babae sa sasakyan, na umiiyak mula nang sila at ang kanyang kaibigan ay nakagapos ang mga braso at binti, takot na sumigaw, "Mangyaring, pakawalan mo lang kami. Nagmamakaawa ako sa iyo." Habang siya ay nagmamakaawa, isang paga sa kalsada ang sanhi ng pagkahulog ng kamera na hawak niya sa sahig ng kotse. "Tumahimik ka. Nakakainis ka talaga ah. Magsabi ka pa ng isang salita at papatayin kita ngayon kaagad." Ungol ni Maverick. Si Maverick mismo ay mukhang nasa 30 taon na at ang mukha niyang puno ng takot ay mukhang mas nakakulit at masama tuwing nagsasalita siya. Sa sandaling marinig nila iyon, agad na isinara ng mga batang babae ang kanilang mga bibig. Nang makita na sila ay sa wakas ay tahimik muli, ibinalik ni Maverick ang kanyang tingin sa daan sa unahan. Isang malaswang ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ay tumawa si Maverick bago sinabi, "Isang hadlang lang ito. Lahat kayo dapat nangangarap kung sa palagay mo ay pipigilan ako nito." Sa pamamagitan nito, nagsimulang tumama si Maverick sa accelerator, diretso ang pagmamaneho para sa roadblock. Gayunpaman sa huling segundo, inikot niya ang kanyang manibela sa kaliwa, na naging sanhi ng sasakyan na bahagyang maitaboy ang mabundok na Dallas Dis. Sa isa pang matalim na pagliko ng kanyang manibela, isang tunog na butas sa tainga mula sa alitan, sanhi ng mga gulong ng sasakyan, ang naging sanhi ng pag-akyat ng sasakyan sa hangin ng saglit. Bago muling lumapag sa tuktok ng kalsada sa likod ng mga hadlang. Pagpindot sa accelerator muli, pagkatapos ay nagpatuloy sa bilis ng pagbaba ng timog. Sina Warren at Maya ay naiwang tulala sa lahat ng ito. Posible ba ang maniobra na hinugot lamang niya? Ang isang mas mahusay na tanong, magagawa ba niyang makatakas muli kahit na na-corner na tulad nito? Habang patuloy siya sa pagtingin kay Maverick, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti. Ang mga bagay ay nagsisimulang makakuha ng isang maliit na kagiliw-giliw na ngayon. Kabanata 12:26. Nang makita na mayroong isang motorsiklo sa malapit, mabilis na sumigaw si Gerald, "Pahiram mo ako sandali sa motorsiklo na iyon, Aidan." Narinig iyon, itinapon iyon ng isa na may hawak ng mga susi kay Gerald. Matapos ang dalubhasa na mahuli ito, mabilis na isinuksok ni Gerald ang susi sa motorsiklo bago paapakan ang gas at magmaneho pagkatapos ng sasakyan na kasing bilis ng isang araw. Pagmamasid sa kanya na habulin si Maverick nang walang kahit kaunting pag-aatubili, mabilis na lumabas dito si Maya at ang iba pa. Matapos makagawa ng mabilis na pagsasaayos, sinimulan nila ang kanilang pangalawang yugto ng plano sa pamamagitan ng pagmamadali, at sa halip atubili, nahabulin sina Gerald at Maverick. Napansin si Gerald na kasalukuyang nasa isang motorsiklo na nakasandwich sa pagitan ng kotse ni Maverick at ng iba pa na sumusubok na arestuhin siya, na dahan-daang papalapit at papalapit sa kanya sa salamin sa likuran ng sasakyan, hindi mapigilan ni Maverick na "Something, damn it. Ang galing niya sa pagsakay." Kahit na ang 2 batang babae sa sasakyan ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat nang mapagtanto nila kung sino ang mainit sa buntot ng kanilang magnanakaw. Siya po ito. "Noel, yun ang lalaking sumire ng kamera natin." Sigaw ng isa sa mga batang babae habang sumubo. Kung hindi pa ito maliwanag, ang 2 kinidnap na batang babae ay walang iba kundi ang hindi pinalad na Yulisa at Noel. Ito ay dapat maging isang masayang araw. Isang araw kung saan dapat silang kumuha ng mga litrato sa pangkat kasama ang kanilang mga kaklase bilang paggunita sa pagtatapos ng kanilang freshman year. Gayunpaman, nagsimulang magkamali ang lahat ng ang lalaki, na kasalukuyang nakasakay sa motorsiklo sa labas, ay sinira ang kamera na nirentahan nila. Bilang isang resulta, kinailangan ni Noel ng tinidor ang kanyang sariling pera upang maayos lamang ito. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat na masama, kapwa ang lalaking iyon at si Preston ang lalong sumire sa kalagayan ni Noel habang kumakain sila sa Domino's kaninang hapon. Matapos ang pangasiwaan upang mapupuksa si Preston, ang pangkat ng mga batang babae ay nagtungo sa North Lane upang kumuha ng litrato. Sa kanilang labis na pagkadismaya, nakasalubong nila si Maverick doon. Ang pag-anti pagkatapos ay nakuha ang parehong Noel at Yulisa nang hindi nagbigay ng isang dahilan kung bakit. Sa sobrang lakas niya, mabilis na ninakawan ni Maverick ang isang sasakyan ng isang tao. Matapos pilitin ang 2 batang babae sa mga upuan sa likuran, tumakas si Maverick sa lokasyon hanggang sa makarating siya sa isang lugar na malayo mula sa kung saan niya kinamkam ang kotse. Noon ay noong tinali niya ang magkabilang braso at binti nila pataas.
Sa puntong iyon kapwa kinilabutan sina Noel at Yulisa. Hindi lamang nila alam kung saan sila dadalhin ng takas, ngunit ang turn ng mga pangyayaring patuloy na nagpapaalala sa kanila ng ilang mga eksena sa mga nakakatakot na pelikula. Sa mga nasabing pelikula, ang mga hostages na tulad nila ay laging mapapatay. Natakot na sa kamatayan noon, ang dalawa sa kanila ay aktibong sinubukan na huwag isipin ang tungkol sa kinalabasan. Kahit na, ang parehong mga batang babae ay naramdaman na tulad ng kanilang kawalan ng pag-asa at takot ay maaaring hindi lumalim. Gayunpaman, ngayon na talagang naabutan sila ni Gerald sa kanyang motorsiklo, hindi maitanggi ni Noel at Yulisa na ang nakikita sa kanya ay nagbalik ng ilang pag-asa sa kanilang mga mata. Sinusubukan mo akong maglaro kasama, bata. Ipapaalam ko sa iyo na ikaw ay isang rookie pa lang. Kinutya ni Maverick habang sumulyap upang makita kung gaano kalayo ngayon si Gerald. Gayunpaman, mabilis niyang nasindak ang kanyang sarili nang mapagtanto niya na ang motorsiklo, iyon ay nagmamadali pa patungo sa kotse dahil sa pagkawalang galaw wala nang sumakay. Ang fuck! Nasaan na siya? Sa sandaling natapos ang pangungusap ni Maverick, isang malakas na thud ang maririnig sa bubong ng kotse na naging sanhi ng bahagyang pagbulwak ng buong sasakyan. Nasa ibabaw ba siya ng sasakyan? Pagtingin sa sunroof, sinalubong si Maverick nang makita si Gerald na nakatingin sa kanya na may isang smug na ngiti sa kanyang mukha. Ikaw ay B***starred. Pumunta sa impyerno. Sigaw ni Maverick habang sinisimulan niya ang pag-ikot ng kanyang manibela mula kaliwa patungo sa kanan, sinusubukang itapon si Gerald sa sasakyan. Gayunpaman, gaano man karami ang pag-iindayog ng kotse, bahagya nang umiwas si Gerald mula sa kanyang pwesto. Sa katunayan, lumitaw na maluwag siya sa lahat ng emosyon. Gayunpaman, ilang sandali lamang, nasulyapan ni Gerald ang isang kindergarten na hindi masyadong malayo. Nang makita iyon, alam ni Gerald na hindi niya kayang ipagpatuloy ang paglalaro kasama si Maverick. Pagkatapos ng lahat, kung may anumang mapanganib na nangyari, ang pagkalugi ay tiyak na higit kaysa sa mga nakuha. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay nahiga si Gerald sa kanyang tiyan habang ginagamit niya ang isang kamay upang basagin ang sunroof habang sabay na dinukot sa hawakan ng pinto ng driver's seat. Sa pamamagitan ng isang solong paghila, pinunit ni Gerald ang pintuan mula mismo sa sasakyan bago itabi ito. Anong fucking hell? Ano ang nangyayari sa mga sunog? Sigaw ni Maverick sa sobrang takot, nanlaki ang kanyang mga mata habang malakas at malamig na hangin ang bumuga ng diretso sa kanyang pagod na mukha. Bago pa masimulan ang pagrehistro ni Maverick kung ano ang nangyayari, si Gerald ay humawak na sa handbrake, sa pamamagitan ng nasira na ngayon na sunroof na naging sanhi ng paggulong ng gulong ng kotse. Ang kotse ay tumigil sa tamang oras bago ang isang malaking puno na halos hindi maiwasang mabangga ito. Dahil sa biglang pagtigil, itinapon ng mga dalaga habang ang mukha ni Maverick ay sinalubong kaagad ng epekto ng airbag ng sasakyan. Ikaw! Damn it! Baliw ka! Sigaw ni Maverick sa sobrang takot niya. Noon, nakarating na si Maya at ang iba pa kung nasaan ang kotse, at lahat sila ay nakasaksi sa buong eksenang naglalaro. Napamura na lang si Maya bago bumukas ng saglit ang bibig habang nakatitig kay Gerald sa sobrang hindi makapaniwala. Kabanata 12:27. Nang hindi nasasaksihan ito para sa kanilang sarili, walang naniniwala na ang lahat ng ito ay totoong naganap. Pagkatapos ng lahat, walang normal na tao ang makakakuha ng napakalawak na lakas upang gisiin lamang ang isang pintuan ng kotse ng may kadalian habang nasa isang aktwal na gumagalaw na kotse sa pagmamaneho sa sobrang bilis. Habang posible ng teoretikal para sa isang tao na may napakalawak na kasanayan, lakas, at balanse upang gawin ito. Ito ay simpleng walang katotohanan na kahit naisipin ng gayong isang taong mayroon. Si Maya mismo ay hindi kailanman naisip na ang kanyang kamag-aral sa high school na dating payat at mahina at palaging nag-aalala tungkol sa kung paano siya makakagawa ng mas maraming pera upang maayos na mapakain ang kanyang sarili araw-araw ay maaaring magwakas na napakalakas ngayon. Kahit na tinanggap na niya na siya ay isang mayamang batang Panginoon ng medyo matagal, dahil sa ito ay, siya ay isang napakabihasang tao na ang kapangyarihan ay katumbas ng isang parang Diyos na nangungunang Panginoon. Si Warren ay nasa estado din ng lubos na pagkabigla sa sandaling iyon. Kung sa bagay, nakaupo siya sa tabi ni Maya sa sasakyan kanina na nangangahulugang nakita niya ang lahat ng kanyang ginawa. Gayunpaman, napansin din niya kung paano kanina pa nakatingin si Maya kay Gerald. Sa isang paraan, si Maya ay mukhang batang babae na hindi pa umiibig dati. Isang batang babae na matagal nang naghahangad ng isang bayani na lumitaw sa kanyang buhay sa pinakamahabang oras. Sa pagkakaalam ni Warren, lahat ng mga batang babae ay nagnanasa para sa isang bayani na nakawin ang kanilang mga puso. Anuman, nakikita na ni Warren na malinaw na nasasalamin ito sa mga mata ni Maya na sa wakas ay dumating na ang kanyang bayani. Para sa isang oras, ipinalagay ni Warren na siya ang bayani sa kanyang puso.
Kung sabagay, nanalo siya sa kampyonato ng taekwondo dati. Gayunpaman sa pag-out nito, hindi iyon ang kaso lang. Tulad ng napakalawak na paninibugo na pinukaw sa puso ni Warren, si Gerald mismo ay abala ngayon sa pag-angat ng Maverick mula sa kotse na may isang solong kamay lamang. Anumang natitirang panganib ay nasupil at pinakamaganda sa lahat, walang kahit na mga nasawi. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay naganap na malapit sa isang kindergarten, at dahil malapit ng oras para makauwi ang mga bata, maraming mga magulang, na naghihintay na kunin ang kanilang mga anak, ay nakasaksi sa kamanghamanghang mga gawain ni Gerald. Dahil sa lahat ng malakas na ingay sa labas at ang katunayan na ang mga klase ay natapos sa eksaktong oras na iyon, mas maraming tao ang nagsimulang tumungo upang obserbahan ang eksena. Dahil dito, ang pulis na naruroon ay walang pagpipilian kundi ang magkordon sa buong kalsada. Ano ang nangyari sa mundo dito? Tatay, ano ang nangyayari? Habang marami sa mga bata ay nagtatanong ngayon sa kanilang mga magulang kung ano ang nangyari, mas maraming mga magulang, na kara-rating lamang, ay nangangati na ring malaman ang mga detalye. Nakakahiya na mismo ito. Kita mo ba ang binata doon? Matagumpay niyang naaresto at inaresto ang nanggahasa na kasangkot sa maraming krimen sa Mayberry City. Diyos ko, dapat ay nakita mo siya sa aksyon ng mas maaga. Para siyang isang uri ng Superman. Ang mga komentong ito ay nagmula sa ilang mga magulang na kanina pa naroroon ng huli na nahuli ni Gerald si Maverick. Nanginginig pa rin sa kaguluhan, simpleng nadama nila ang pagnanasa na ipaalam sa lahat ang tungkol sa kapanapanabot na pangyayaring naganap bago ako. Ang ilang mga ina ay natagpuan ang kanilang sarili na ganap na hindi pinapansin ng kanilang mga anak habang tumatakbo sila upang mag-record ng mga video ng Gerald sa halip. Superman! Superman! Chanted ng mga bata habang nakatingin kay Gerald. Magandang trabaho sa pag-aresto sa kanya. Sigaw ng ilan sa mga magulang buong pagkamangha kay Gerald. Pasimpleng tumango sa mga magulang, hinagis ni Gerald si Maverick sa lupa, sinenyasan si Aiden na agad na humakbang upang i-cuff siya. Damn it! Damn it! Damn it! Kaano ako kamalas ngayon? Ungol ni Maverick na pantay na natulala sa paglipas ng mga pangyayari habang namamangha siya rito. Kahit na hinihimok siya sa kotse ng pulisya, nagpatuloy siya sa pagtitig kay Gerald sa sobrang paniniwala bago tuluyang kumalas. Ang taong iyon halos kagaya ng mga batas ng pisika na hindi naulalapat sa kanya. Ang galing mo ngayon kuya. Wala kang ideya kung paano ako kinabahan habang pinapanood kang hinabol ang magnanakaw na iyon kanina. Sabi ni Aiden, mukhang naiinggit. Nakita mismo ni Warren na si Maya ay kumikilos ngayon ng bahagyang nahihiya at nahihiya. Ito ay lubos na halata na nais niyang lapitan si Gerald upang makipag-usap sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, paano hindi siya naiinggit? Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi ni Warren. Dahil nahuli na namin si Maverick, dapat na kaming umatras sa ngayon. Bakit hindi ka muna bumalik sa sasakyan, Maya? Sa kabila ng tanong niya, parang hindi maririnig ni Maya ang pagsasalita nito. Sa halip, nagsimula siyang maglakad papunta kay Gerald bago sabihin, nasaktan mo ba ang sarili mo, Gerald? Iyon, delikado talaga iyon ngayon, alam mo. Panipi. Kabanata 12:28. Hindi naman, casual na sagot ni Gerald. Kahit na nais ni Maya na sabihin pa upang maipahayag ang kanyang pag-aalala, hindi niya talaga maiwasang sabihin ang anuman. Kung tutuusin, kanina pa niya minamaliit si Gerald kahit na inaangkin na bibigyan niya sila ng mas maraming problema kaysa sa tulong. Sa gayon, upang maging mas tumpak, hindi niya ito tinatrato ng seryoso kahit kailan mula sa una nilang pagkikita hanggang sa high school. Kahit na sa wakas ay muling nagkasama sila sa bar makalipas ang ilang taon at matapos malaman ni Maya na siya ay labis na yaman pabalik sa lalawigan ng Salford, hindi kailanman siya naging seryoso sa kanya. Anuman, hindi mapigilan ni Maya na maramdaman ang lahi ng kanyang puso ngayon na nakatayo siya sa bagong Gerald na ito. Sa lahat ng katapatan, ngayon ay malaki ang paghanga at respeto sa kanya sa kanyang puso. Mismong si Gerald ay bahagya ng maramdaman ang pangangailangan na magpakitang gilas sa harap ni Maya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kailangan ng paghanga o respeto sa kanya upang matupad ang kanyang kawalang kabuluhan. Nanginginig ang iniisip, biglang may naalala si Gerald. Paglingon ko, nakita niya mula sa medyo malayo ang distansya na ang dalawang batang babae mula kanina ay nanginginig pa sa sasakyan. Pumalik siya nang siya ay nasa bubong ng sasakyan, narinig niya ang pagsisigaw ng isa sa mga batang babae. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, agad na nahulaan ni Gerald na dapat na inagaw ni Maverick sina Yulisa at Noel. Ang katotohanan na si Gerald ay maaaring makaramdam ng mas malakas na lakas ng yin na nagmumula sa loob ng kotse na lalong nagpatibay ng kanyang teorya. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang tumungo sa sasakyan.
Ang mga batang babae mismo ay hindi nagsusuot ng anumang mga seatbelts ng mas maaga, kaya, dahil sa biglang huminto ang kotse, napasabog sila sa unahan, nakabangga sa likod ng mga upuan sa harap. Pareho sa kanila ay hindi sinadya upang madala ang dami ng epekto, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit nararamdamang sina Yulisa at Noel na ang kanilang mga katawan ay mabubuwal sa anumang segundo ngayon. Sa oras na lumapit si Gerald ng sapat, nakikita niya na si Yulisa ay bahagya ng magkaroon ng imahe ng isang dalaga habang nagpatuloy sa pag-alis. Ang lahat ay magiging maayos. Ngayon lumabas ka. Pareho kayo. Sabi ni Gerald na hindi niya mapigil ang mapangiti ng pilit habang nakatingin sa dalawang dalaga. Ang bahagyang kapaiton sa kanyang ngiti, syempre, ay nagmula sa katotohanang masasabi ni Gerald na ang lahat ng nangyari ay hindi lamang isang pagkakataon. Hawak sa braso ni Gerald pagkatapos ay inayos ni Noel ang kanyang buhok ng isang ngiti bago tumango kay Gerald habang sinabi niya. Salamat. Pagdating sa pagpapahanga sa isang tao, walang makahihigit sa pagligtas ng buhay. Habang dati ay kinaiinisan ni Noel si Gerald, ngayon ay medyo nakaramdam siya ng pagmamahal sa kanya. Anuman ang parehong mga biktima ay tinanong ng ilang mga katanungan mula sa pulisya bago sila pinayagan na umalis at magpahinga. Dahil si Aiden at ang iba pa ay abala pa rin sa maraming bagay, hindi siya hiniling ni Gerald na samahan siya pabalik. Sa halip, pinili ni Gerald na ibalik sa campus ang dalawang dalaga. Sa pagkakataong ito, hindi tinanggihan ni Noel ang alok ni Gerald. Sa katunayan, tinanggap niya ang kanyang paanyaya ng may labis na kasiyahan. Dahil si Noel ay naghahanap ng isang maliit na haggard dahil siya, pagkatapos ng lahat, ay nagdusa ng isang nakakatakot kanina mas alam ni Gerald kaysa banggitin ang nakapagpapalakas na mga patak ng dugo ngayon. Pagkatapos ng lahat, magiging masama kung papaano naisip ni Noel na iniligtas lamang niya ito mula nang gusto niyang makuha ang kanyang mga kamay sa dugo niya. Iyon ay tiyak na sirain ang imahe ng kanya para sa kabutihan. Habang patuloy si Gerald sa pag-iisip tungkol dito, medyo nagulat siya nang biglang tumingin sa kanya si Noel bago magtanong, ako, medyo naging masungit ako sa iyo ngayon. Kaya nais kong humingi ng tawad at salamat din sa pag-save sa amin. Nang marinig iyon, tunay na naramdaman ni Gerald na ang Aiden ay lubos na kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat bago umalis si Aiden, sinabi niya kay Gerald na tiyak na hihingi si Noel ng paumanhin at ipahayag ang pasasalamat sa kanya maaga o huli. Ayon kay Aiden, pagkatapos sumagot si Gerald ng ilang mga tukoy na salita, na ibinahagi noon ni Aiden kay Gerald, hindi na niya kailangan pang hilingin pa sa kanya ng contact number niya. Mabilis na inulit ang itinuro sa kanya ni Aiden sa kanyang isipan, sinabi ni Gerald pagkatapos, mabuti na. Hindi mo kailangang pasalamatan ako. Gayunpaman, ang aming pagpupulong ay dapat na maging kapalaran dahil patuloy kaming magkikita ng paulit-ulit. Siguro tadhana lang natin. Anuman, natutuwa ako na naisave kita ngayon. Pinapanood si Gerald pagkatapos ay ngumiti, natagpuan ni Noel ang kanyang hininga na mabilis na lumalaki nang agad siyang namula ng bahagya. Ang mga sulok ng kanyang labi ay dahan-daang nakakurot paitaas sa isang magandang ngiti, na nahimik muna siya saglit bago tumango at sinabing, aba, babalik muna tayo, pagkatapos. Paalam. Kahit na sinabi niya iyon, hindi siya umiwas ng isang pulgada, ang mga mata niya ay nakakabit din kay Gerald. Kabanata 1229. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na mag-uugali si Noel ng salitang-salita tulad ng kung paano hinulaan ni Aiden. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Aiden kay Gerald na ang mga Diyosa na tulad niya ay nasisiyahan sa paglalaro ng pusa at mouse. Sa madaling salita, nasiyahan talaga sila sa proseso ng paghabol. Partikular nila itong nagustuhan kapag ang mga hinabol ay tila nagmamalasakit sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, ayon sa hula ni Aiden, kahit na talagang Nos Avenue ni Gerald ang buhay ni Noel ngayon, hindi pa rin siya gagawa ng pagkusa na ibigay sa kanya ang kanyang contact number. Ang pinakagusto niyang gawin ay kaunting chat sa kanya bago tumalikod upang umalis. Siyempre, hindi talaga siya aalis agad sa paniki. Sa halip, maghihintay muna siya ng kaunti upang hintayin na hilingin sa kanya ni Gerald na manatili na lang. Ito ang dahilan kung bakit madalas na mahirap gawin ang karamihan sa mga Diyosa. Kung sa bagay, ang totoong kinagigiliwan ng gayong mga batang babae ay ang proseso ng paghabol at paghanap. Anuman ang bawat isa sa mga aksyon ni Noel ay halos magkapareho sa hinulaan ni Aiden. Nang makita iyon, nagpatuloy si Gerald upang i-relay ang script na ibinahagi sa kanya ni Aiden. Nodding na may hindi kilalang ekspresyon sa kanyang mukha, pagkatapos ay sumagot si Gerald sa katunayan. Dahil pareho kayong nasugatan ng mas maaga, makabubuting makakuha kayo ng maayos na pahinga. Aalis din ako dahil kailangan ko pa ring maghanda ng isang espesyal na regalo para sa isang kaibigan ko ngayon. Ngayon kung patawarin mo ako, Paalam. Matapos sabihin iyon, dahan-daang lumingon si Gerald at nagsimulang maglakad palayo, mahinahon.
Ngayon kung tama ang sinabi sa kanya ni Adrian, siguradong tatawag si Noel sa kanya sa bilang ng 5. Tuldok-tuldok. 1, 2, 3 pagkabilang ni Gerald ng 5 sa kanyang isipan, biglang sumigaw si Noel, "Hold, Gerald. Gerald, hintay ka muna. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Seryoso? Oo. Ano ito, Noel?" Tanong ni Gerald. "Well, tuldok-tuldok. Saan eksakto mo natutunan ang iyong mga kasanayan, Gerald? Kung posible, nais kong malaman ang ilang mga simpleng diskarte sa pagtatanggol sa sarili para sa mga kababaihan. Mangyayari ka bang magkaroon ng anumang mga rekomendasyon para sa akin?" Tanong ni Noel. Narinig iyon, tumango rin si Yulisa bago idinagdag, "Gusto ko rin sanang matuto." "Oh, ganoon ba? Kaya, maaari kitang bigyan ng isang numero ng kontak sa publiko sa pamamagitan ng WhatsApp kung nais mo." Tuldok-tuldok. Ito ay pagmamayari ng aking kaibigan at palaging napapanahon siya sa mga nasabing kasanayan. Sa puntong ito, naramdaman ni Gerald na tunay na naintindihan niya ang mga puso ng mga batang babae ngayon. Ang mga pangungusap na tinuro sa kanya ni Aiden ay tunay na epektibo, lalo na ang isa na kasangkot sa kanya na sinasabi na kailangan niyang pumunta maghanda ng isang espesyal na regalo para sa kanyang kaibigan. Sa isang paraan, sinasabi na pinapayagan siyang kontrahin ang taktika ng laro ng pusa at mouse. Naghihintay hanggang ngayon upang sabihin na partikular din itong nakakaapekto dahil gampanan na niya ang papel ng bayani na nagligtas sa dalawang kagandahan. Ang account ni Aiden ay tinawag na practical na taktika at madalas na nagbahagi ng impormasyon si Aiden tungkol sa mga kasanayan sa pakikipaglaban at martial arts doon. Habang sinabi lang sa kanila ni Gerald ang pangalan ng account para sa kanila na sa halip madali, hanapin ito, hiniling ni Gerald na maging kaibigan sa kanilang mga WhatsApp account sa halip upang maipasa niya sa kanila ang impormasyon sa pakikipag-ugnay ni Aiden. Gayunpaman, tulad ng inaasahan ni Adrian, simpleng pinilit ng mga batang babae ng walang tanong. Masasabi na ni Gerald na tiyak na ang dalawang batang babae na nais matuto ng mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili ay walang anuman kundi isang dahilan. Ang hinabol talaga ni Noel ay isang may kakayahang lalaki sa tabi niya na interesado sa kanya, tulad ni Gerald. Hanggat patuloy niyang hinabol siya sa isang mabuting pamamaraan, tiyak na bubukas sa kanya si Noel sa paglaon. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ng paghihiwalay ng mga paraan sa mga batang babae, hindi mapigilan ni Gerald na humanga kay Aiden sa pagkakaroon ng gayong mabisang taktika sa kamay. Sa parehong oras, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit hindi niya naintindihan ng mas mabuti ang puso ni Mila sa umpisa. Sa mga nagdaang araw, pareho silang nagsasalita sa telepono tuwing gabi, at kalaunan, si Mila ang palaging magiging unang sasabihin na nais niyang magtungo sa kama. Siyempre, nakasing siksik niya noon palaging nais na siya ni Gerald ng magandang gabi, na sinabihan siyang matulog ng mabuti bago matulog. Bakit hindi niya namalayan noon na gusto talaga ni Mila na hilingin niya sa kanya na manatili ng medyo mas mahaba? Ito ay maliwanag na ngayon sa kanya na patuloy niyang nais na mag-isip pa siya tungkol sa kanya, upang makasama ng mas maraming oras sa kanya. Sa isang paraan, ito ay ang kanyang paraan ng pagsubok kung gaano siya kahalagahan sa puso ni Gerald. Kabanata 12:30. Siyempre, alam ni Gerald na siya lang ang nasa puso ni Mila at hindi na niya ituturing ang ibang tao sa katulad niyang ginawa sa kanya. Pagkalabas nito, naalala ni Gerald sa sarili na 3 araw lamang ang layo hanggang sa dumating ang kalagitnaan ng buwan. Sa pag-iisip na iyon, imposible para sa kanya na huwag makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Kailangan talaga niyang talakayin ang bagay kasama si Aiden ngayong gabi. Sa pinakamaliit, ang magandang bagay ay mayroon na siyang magandang pagsisimula ng ulo ngayon. Ang pareho sa kanila ay kinailangan lamang na magtagpo sa paglaon upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Alam mo, may pakiramdam ako na si Gerald ay hindi talagang interesado sa iyo, Noel. Tuldok. Pagkatapos ng lahat, kahit sinabi mo sa kanya na nais mong malaman ang ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili, naisiping talagang magpapasa siya ng publiko contact number sa iyo. Maya-maya pa ay sinabi ni Yulisa. Ano ang mali sa ginawa niya? Talagang interesado akong matuto, alam mo ba? Gayunpaman, nakita mo ba kung gaano siya katapang at kabayanihan noong siya ay nagligtas sa atin kanina? Ang mas pag-iisip ko tungkol dito, mas nararamdaman ko na mayroong hindi kilalang panig kay Gerald na hindi namin alam tungkol sa gaano katotohanang misteryoso. Sagot ni Noel sa malambing na tono habang nakangiti. Oh, hindi kaya, nahulog ka na kay Gerald dahil lang sa isang beses niya tayong niligtas. Habang sang-ayon ako na siguradong makapangyarihan siya, malamang na hindi siya mayaman. Kahit na tunay na nais mong makasama siya kasama ang palagay na simpleng kapalaran lamang ang paggawa nito, ano ang iisipin ng iyong pamilya? Tinanong si Yulisa, pinapaalala ang Noel na maingat na isaalang-alang ang mga kalamangan at kahinaan ng kanyang desisyon.
Malinaw kung naaalala na sinasabi mo na hindi mo nais na makipagrelasyon ngayon dahil medyo nangyayari sa loob ng iyong pamilya. Sa totoo lang, sa palagay ko, ang pagkuha ng isang relasyon ay eksakto kung ano ang kailangan mo upang malutas ang iyong mga problema. Sa pamamagitan nito, ibig kong sabihin ay dapat kang makakuha ng isang lalaking may kakayahang malutas ang krisis sa ekonomiya ng iyong pamilya. Sa pag-iisip na iyon, sa palagay ko dapat kang humabol kay Preston kaysa kay Gerald. Kung sa bagay, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya na nakalista sa publiko, alam mo ba? Marumi silang mayaman. Hanggat sumasang-ayon ka na maging kasintahan niya, kung gayon tiyak na makakatulong siyang malutas ang mga isyu sa pananalapi ng iyong pamilya. Pinapaalala ko sa iyo na ang pagsasama-sama kay Gerald ay hindi makakatulong sa iyo na malutas ang anupaman. Paliwanag ni Yulisa habang maingat niyang pinag-aaralan ang sitwasyon habang pabalik kasama si Noel. Sa buong katapatan, hindi in love si Noel kay Gerald. Pa-impulse siyang nadama ng pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng lahat, iniwan siya ng isang tunay na kanais-nais na impression sa kanya sa oras na ito. Bukod doon, medyo nakiusyoso rin siya sa kanya sa kabuuan. Bagaman hindi niya itinakwil ang posibilidad na magkarelasyon sila ng mailigtas, napatahimik na ngayon si Noel lalo na matapos marinig ang sasabihin ni Yulisa. Habang totoo na mayroon pa siyang kaunting pagmamahal at paghanga kay Gerald, alam ni Noel na nawalan siya ng karapatang pumili ng kanyang kapareha pagkatapos ng nangyari sa kanyang pamilya noong nakaraang buwan. Dahil sa pangyayaring iyon, tila totoong wala siyang pagpipilian kundi maghanap para sa isang mayaman at makapangyarihang tao na mananatili sa tabi niya. Tulad ng sinabi ni Yulisa, ang isang tao ay wala talagang magagawa ng walang pera o tamang mga koneksyon. Bagaman alam iyon ni Noel, tinanggihan niya ng mas maaga si Preston mula nang gusto niyang maglaro ng pusa at mouse sa kanya kahit ilang beses pa. Gayunpaman, ngayon alam niya na kailangan niyang magsimulang mag-isip ng higit patungkol sa kanyang pamilya at magseryoso. Habang alam niya na ang pagsama-sama kay Preston ay tiyak na makakatulong sa sitwasyon ng kanyang pamilya, wala siyang anumang nararamdaman para sa kanya. Tulad ng para kay Gerald, tiyak na mas nakakaakit siya sa kanya kaysa sa alinman sa mga nakaraang lalaki na nakasalamuhan niya. Iyon ang tiyak. Gayunpaman, hindi tulad ni Preston, ang pagsasama sa kanya ay hindi makakatulong sa kanyang pamilya. Ang lahat ng ito ay naramdaman ni Noel na labis na nakakabit. Seryoso ka pa bang nag-iisip tungkol sa tamang pagpili, Noel? Tandaan, kaarawan mo bukas ng gabi at dapat mong malaman na kahit pinahiya mo siya ngayon sa harap ng maraming tao sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang pagtatapat, hindi ka pa sumusuko sa iyo si Preston. Sa halip, narinig kong nagsusumikap siya upang maghanda para sa pagdiriwang ng iyong kaarawan bukas kahit na hindi pa siya naiimbitahan. Sa nasabing iyon, sigurado akong matutuwa si Preston kung papayagan mo siyang dumalo sa iyong birthday party. Sabi ni Yulisa, alam ko. Ano man, nagpaplano din akong mag-imbita ng iba na dumalo sa aking ika-20 birthday party. Sagot ni Noel habang kinakagat ang ibabang labi. Hindi mo maaaring tinukoy si Gerald, hindi ba? Tanong ni Yulisa habang nanlalaki ang mga mata. Aba, ano man ang kaso, natapos pa rin ni Gerald na isave kaming dalawa ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, kung sino ang nakakaalam kung ano ang magiging huli sa atin. Sa pag-iisip na iyon, natural lamang sa atin na ipahayag ang ating pasasalamat sa kanya, sa palagay mo. Sinabi ni Noel habang naaalala ang sandali ng malumanay siyang suportahan ni Gerald palabas ng kotse mula nang nasugatan niya ang kanyang binti. Ang memorya ng nag-iisa na iyon ay sapat na upang ang kanyang nakapirming puso ay dahan-dahan na matuno. Pareho sa kanila pagkatapos ay nagpatuloy sa pakikipag-chat bago tuluyang bumalik sa kanilang mga dorm at sinabi sa kanilang mga kasama sa silid na sila ay ligtas. Dahil ang dalawang batang babae ay hindi lahat na interesado sa tunay na pag-aaral ng mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili sa una, simpleng tinanggal ni Yulisa ang numero mula sa paniki. Kinagabihan ng gabing iyon, ang ulo ni Yulisa ay nagsimulang masaktan ng masama. Sa pag-aakalang ito ay dahil sa isang pinsala na naranasan niya nang biglang tumama ang preno ng kotse kanina, mabilis na dinala siya ni Noel at ng iba pa sa isang malapit na ospital para magpa-check up. Nasa paligid na noon nang makatanggap si Gerald ng mensahe ng paanyaya sa kaarawan mula kay Noel. Tulad ng hinulaan ni Aiden, tila totoong makakakuha si Gerald ng nakapagpapalakas na dugo na kailangan niya bukas. Dahil malapit na ito sa kalagitnaan ng buwan, napakahusay na balita. Tungkol sa bato ng Zerkebsite. Halos maramdaman ito ni Gerald sa kanyang mga kamay ngayon. Kabanata 1231. Di nagtagal, sumunod na araw. Sa kabila ng pagharap sa isang krisis sa pananalapi, ang pamilya ni Noel ay nagbigay pa rin ng malaking kahalagahan sa proseso ng paghahanda para sa ika-20 kaarawan ni Noel. Kung tutuusin, si Noel na magagawang ipagdiwang ang kanyang kaarawan ng masaya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang pamilya.
Ipinaliwanag kung paano ang una sa isang maliit na piging ng kaarawan ay natapos na maging higit sa isang malaking pagtitipon ng pamilya sa halip. Ang lugar mismo ng pagdiriwang ay isang malaking pribadong silid na maaaring tumanggap ng hanggang 30 katao sa Longthorn International Hotel na naibok ng mga magulang ni Noel para sa araw na iyon. Kabilang sa 30 tao na inanyayahan sa piging ay ang mga miyembro ng pamilya ni Noel, kanyang mga kamag-aral, kanyang mga pinsan, at maraming iba pang mga kamag-anak kabilang ang kanyang panganay at pangatlong tiyuhin. Ipinagpipilit nila ang paggawa ng kaarawan na ito sa pagdiriwang bilang kaaya-aya hanggat maaari upang maalis ang kanilang malas na pamilya. Hipag at pangalawang kapatid. Pareho kayong tunay na pinagpala na magkaroon ng isang magandang anak na babae bilang Noel. Napakaganda rin ng ugali niya. Sigurado ako na kayong dalawa ay tiyak na makapagpapatuloy sa pamumuhay at pagtamasa ng magandang buhay kasama si Noel sa hinaharap. Nakangiting sabi ng pangatlong tiyahin ni Noel habang nakatingin sa mga magulang ni Noel. Masiyahan sa buhay. Ano pa ang masisiyahan? Dapat mong magkaroon ng kamalayan kung gaano magulo ang kasalukuyang estado sa pananalapi ng aming pamilya. Pangatlo, kailangan pa nating magsimulang mag-isip tungkol sa kung paano tayo makaligtas sa ikalawang kalahati ng ating buhay. Sagot ni Zabian habang umiling-iling siya. Narinig iyon, ang panganay at pangatlong tiyuhin ni Noel ay napabuntong hininga lamang. Gayunpaman, hindi na kailangang maging masyadong balisa, totoo lang, ang aming negosyo ay hindi gaanong ginagawa tulad ng una nating naisip. Hanggat maaari nating makuha ang isang tao upang mamuhunan ng isang kabuuan ng pera sa aming negosyo, tiyak na malalagpasan natin ang krisis na ito. Alam mo, narinig ko na si Preston, ang batang Panginoon ng pamilya Wake, ay aktibong hinabol si Noel kamakailan. Mayroon bang may alam sa iyo tungkol sa lakas o pinagmulan ng pamilya Wake? Sa sandaling binago ng pangatlong tita ni Noel ang paksa, ang atensyon ng lahat ay agad na bumagsak kay Noel. Sa totoo lang, ang panganay at pangatlong tiyuhin ni Noel ay mga taong gumawa lamang ng mga bagay na nakikinabang sa kanilang sarili. Sa pag-iisip na iyon, bakit pa sila nag-aalala na dalhin ang kanilang buong pamilya upang dumalo lamang sa pagdiriwang ng kaarawan ng isang batang babae tulad ni Noel? Sa paglalagay nito ng diretsahan, ito ay dahil alam nilang alam ang mga benepisyo na maaaring maidulot ni Noel sa kanilang pamilya. Kahit na sina Zabian at Gracie ay narinig ang tungkol sa paghabol ni Preston kay Noel, kaya't ang pahayag ng pangatlong tiyahin ni Noel ay hindi naman mali. Sa kanilang nalalaman, ang pamilya Wake ay napakahirap. Hindi lamang sila nagmamay-ari ng isang pampublikong nakalista na kumpanya ng kanilang sarili, ngunit ang kanilang pamilya ay mayroon ding background ng Mayberry Commercial Group. Sa pag-iisip na iyon, ang sinumang nakilala o nakasalamuha ang Wakes ay tiyak na bibigyan sila ng mukha. Ano man kung totoong natapos si Noel na makasama si Preston at handa si Preston na magkaroon ng isang salita sa kanyang ama tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa kanilang ngalan, kung gayon ang Shadwells ay tiyak na makakabalik ng mga bagay at malulutas ang kanilang kasalukuyang krisis. Sa nasabing iyon, hindi nakapagtataka kung bakit ang mga tiyahin at tiyuhin ni Noel ay nagtagal ng kanilang oras upang puntahan ngayon lamang upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Panipi tuldok. Nagsasalita tungkol kay Preston, narinig kong inimbitahan siya ni Noel sa pagdiriwang ng kaarawan, tama. Nakangiting dagdag ng kanyang pangatlong tiyahin. Si Gracie ay simpleng natawa ng banayad bago sinabi, "To think na mas may kaalam-alam ka pa kaysa sa akin, ate. Paano mo nalaman na inimbitahan mo siya?" Nakangiting awkwardly, sumagot lamang si third tita, "Ako. Nagkataon lang na marinig ang tungkol dito. Nakita ko. Para sa mga hindi nakakaalam ng mas mabuti, sigurado akong ipalagay na napansin mo ng mabuti ang Preston." Nakalulungkot, kahit na si Faye ay napakahusay, hindi pa siya nagkaroon ng kapalaran na mabunggo ang isang tulad ni Preston. Sa palagay ko kailangan pa rin niyang magsumikap upang makuha ang pansin at pabor ng isang tulad niya, hindi ba ako tama, Faye? Sabi ni Gracie habang nakatingin sa anak na babae ng kanyang pangatlong tiyahin na kasing edad ni Noel. Hindi mapigilan ni Gracie na makaramdam ng kaunting panibugho dahil medyo alam ng third tita ang tungkol kay Preston pagkatapos lamang marinig ang kanyang pangalan ng ilang beses. Sabay din itong nag-alala sa kanya na ang pangatlong tiyahin ni Noel ay maaaring nagpaplano na ipakilala ang kanyang sariling anak na si Faye kay Preston. Sinusubukan ba niyang agawin sa kanya ang potensyal na manugang ni Gracie? Kung iyon ang kaso, ang puna lamang ni Gracie ay pangarap. Matapos pag-isipan ito ng kaunti pa, nagpatuloy si Gracie sa pagsasabing, sa pagsasalita nito, "Kapatid, maaaring hindi mo narinig ang tungkol dito, ngunit binigyan ni Preston si Noel ng isang lubos na nakakaantig na pag-amin bago nangyari ang hindi kanais-nais na insidente kahapon." Lumuhad pa siya sa harap niya, "Alam mo, narinig kong maraming tao rin ang nanunood ng buong bagay. Napakalungkot lamang na si Noel, dahil siya ay matigas ang ulo ng batang babae, ay simpleng tumanggi na maging kasintahan." "Ganoon ba?
Napakaganda ni Noel. Sagot ni third tita habang namula siya sa hiya habang pinupuri si Noel sa isang medyo mapait na tono. Sa sandaling iyon, isang waiter ang nagbukas ng pinto ng pribadong silid habang sinasabing, "Mr. gumising ka. Pakiusap, pumasok ka." Kasunod nito, isang gwapong binata na nakasuot ng puting suit at may kurbatang naglakad papasok sa silid na may dalang isang palumpo ng bulaklak. Kabanata 1232. Kumusta Tio Shadwell at Tia Water? Pati ng kaakit-akit na batang lalaki nang mabilis siyang tumungo sa kanila. Siyempre, ang gwapong binata na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Preston. Si Preston ay labis na nasasabik mula sa sandaling natanggap niya ang paanyaya ni Noel sa kanyang kaarawan sa kaarawan. Dahil dito, tiniyak niyang bibigyan ng labis na pansin ang kanyang pananamit ngayon upang maibigay niya ang aura ng isang batang Panginoon mula sa isang mayamang pamilya. Tila na ang kanyang pagsisikap ay nagbunga mula ng magkano, nagsimulang purihin siya ng walang katapusang pamilya ng Shadwell. Dahil doon, hindi mapigilan ni Preston na makaramdam ng kaunting smug at mayabang. Makalipas ang ilang sandali, inimbitahan nila siya na umupo sa pangunahing mesa. Gayunpaman, ito ay sa sandaling iyon nang biglang napagtanto ni Gracie na ang kanyang anak na babae ay wala kahit sa paligid. Sandali na huminto sa pakikipag-chat kay Preston bago tumingin sa mga kasama sa kwarto ni Noel, tinanong ni Gracie, saan nagsasalita, saan nagpunta sina Noel at Yulisa. Kanina pa ko hindi pa nakikita pareho. Sa narinig, pareho silang bumaba upang makatanggap ng isang tao. Sagot ng isa sa kanyang kasama sa kwarto habang ang natitira sa kanila ay patuloy na humihigop sa kanilang katas. Sila ano? Wala na ba dito si Preston? Sino pa ang pinaplano nilang matanggap? Sabihin mo Preston, nasagasaan mo ba si Noel patungo rito? Tanong ni Gracie, pakiramdam ng bahagyang tuliro. Pagkatapos ng lahat, walang alinlangan na si Preston ang bida ngayon. Sa kasamaang palad, hindi pa. Dahil ang hotel na ito ay kabilang sa isa sa aking mga tiyuhin, palagi kong ginagamit ang espesyal na daanan ng VIP tuwing lumilipat ako rito. Kung alam ko na hinihintay niya ako sa baba, tiyak na ginamit ko ang regular na pasukan. Sumagot si Preston, mga pahiwatig ng kaguluhan at galak sa kanyang mukha. Upang maging ganap na matapat, narinig na ni Preston ang tungkol sa krisis sa pananalapi ng pamilyang Shadwell mula sa kanyang ama. Sa pag-iisip na iyon, hindi mahirap para sa kanya na isipin na tinatrato lang siya ng mabuti ng Shadwells dahil sa nasabing issue. Pagkatapos ng lahat, malamang na alam nila na ang pamilya Wake ay mayroong suporta ng Mayberry Commercial Group. Kaugnay nito, ang katayuan ng mga kumpanya tulad ng pamilya ng kanyang pamilya, na nasa ilalim ng Mayberry Commercial Group, sa loob ng lungsod ng Mayberry ay hindi na kailangang dagdagan pa. Anuman, alam ni Preston na kaunting oras lamang ito bago pumayag si Noel na maging kasintahan. Impyerno, may posibilidad ding tanggapin ang pagtatapat niya ngayon. Oh, kaya dumating ka dito gamit ang isang espesyal na daanan ng VIP. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi pa lumalabas si Noel. Humawak ka, tatawagin ko siya sa tamang oras na ito. Nakangiting sabi ni Gracie. Nako, hindi na kailangang tawagan siya, Tita Water. Masama ang pakiramdam ko sa paghihintay ko ng matagal kay Noel kaya't bababa na lang ako upang hanapin siya saka ibalik siya. Sagot ni Preston habang umiling siya na may ngiti sa labi. Bagaman kailangang lumuhod si Preston sa harap ni Noel kahapon upang tanungin lamang siya, ngayong nalaman na niya ang tungkol sa hirap na kinalalagyan ng Shadwells, si Preston ay medyo may kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan nito, nagsimula na siyang maglakad pababa ng walang kahit na pagdadalawang isip. Hintayin mo ako, Preston. Sasama ako. Sigaw ni Gracie habang kaagad nitong sinusundan. Pakiramdam ni Gracie ay hindi pa rin siya malapit sa Preston tulad ng gusto niya. Kung sa bagay, ginagamot na siya nito na para bang naging manugang na niya. Nang makita sina Gracie at Preston na umalis, sinabi ng mga kasama sa kwarto ni Yulisa, hahanapin din natin sina Yulisa at Noel. Habang ang maliit na grupo ng mga tao ay nagsimulang bumaba sa gusali, ang dalawang batang babae ay makikita na naghihintay sa balisa sa kalye sa labas mismo ng hotel. Hindi ba natin mapigilan lang ang paghihintay sa kanya, Noel? Dapat ay natakot siya sa oras na mabasa niya mula sa iyong mensahe na ang Longthorn International Hotel ang venue. Totoong naniniwala ako na mula sa lugar na pinili lamang, dapat ay nalaman niya sa wakas kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa inyong dalawa. Mula sa hitsura nito, marahil ay hindi siya dumalo sa isang kaganapan sa isang napakagandang lugar tulad ng Longthorn International Hotel. Sa pag-iisip na iyon, malaki ang posibilidad na siya ay masyadong mapilit na kahit na maglakas loob na magpakita rito. Reklamo ni Yulisa, tumawid ang mga braso. Habang si Yulisa ay may magandang impresyon kay Gerald sa simula, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang impresyon niya sa kanya ay malubhang bumagsak. Sa totoo lang, kung hindi niya sila nailigtas noong isang araw, hindi na muling tumingin sa kanya si Yulisa. Sa kaulit, masisisi ba talaga siya sa pagiging makatotohanan?
Pagkatapos ng lahat, ito ang sariling kasalanan ni Gerald sa hindi pagiging sapat na natitirang. Tagumpay. Kabanata 1233. Tumanggi ako. Kung sa bagay, nasabi na niya na pupunta siya ngayon. Tulad ng para sa lahat ng iyong sinabi, kinuha ko na ang lahat ng iyon sa pagsasaalang-alang noong nakaraang gabi. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagayos upang makilala siya sa pasukan ng hotel. Sabi ni Noel. Sa kanyang kagandahan at kung paano siya maislan sa mga detalye, mahirap hindi tawagan si Noel na isang diyosa. Tulad ng sinabi ni Yulisa, isinaalang-alang ni Noel na marahil ay hindi pa humakbang si Gerald sa isang 5-star hotel na tulad nito dati. Sa pag-iisip na iyon, nagkaroon siya ng isang pakiramdam na siya ay tiyak na pakiramdam ay bahagyang nahihiya at pressured. Dahil dito, sinabi sa kanya ni Noel na makipagkita sa kanya sa pasukan ng hotel upang makapasok silang magkasama. Gayunpaman, kahit na sila ay sumang-ayon na magtagpo sa alas 9 ng umagang iyon, malapit na ang 9 na puwente ngayon hindi pa rin nakikita si Gerald kahit saan. Sa katunayan, hindi pa niya nabasa ang anumang mga mensahe ni Noel sa WhatsApp. Dahil sa lahat ng iyon, tunay na hindi mapigilan ni Noel na isipin kung talagang hindi darating si Gerald. Naalala rin niya na binanggit niya na maghahanda siya ng isang espesyal na regalo para sa isang kaibigan niya. Sino ang kaibigan na iyon? Maaari ba itong isang batang babae na malapit sa kanya? Maaari na bang magustuhan ni Gerald ang iba bukod sa kanya? Kung si Gerald ay isang ordinaryong tao lamang, hindi na siya maabala tungkol sa katotohanan iyon. Gayunpaman, si Gerald ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay may maraming mga positibong puntos para sa isa, ang kanyang pinakadakilang pagiging gaano siya kalakasan at husay. Siya ay kasalukuyang bayani din sa isip ng maraming tao. Sa madaling salita, siya ay isang natitirang tao. Dahil dito hindi maiwasan ni Noel na makaramdam ng kaunting pagkakagulo tuwing naiisip niya kung gusto ba talaga siya ni Gerald o hindi. Ito ay hindi anumang bagay na hindi naiisip ng mga batang babae, lalo na ang mga magaganda. Ito ay simpleng bagay na nangyari at lubos na naiintindihan. Sa sandaling iyon, nakarating sa pasukan ng hotel sina Preston, Gracie, at mga kasama ni Yulisa. Noel, nandyan ka lang pala. Ako ay labis na humihingi ng paumanhin para sa paghihintay ko sa mahabang panahon. Pumasok ako sa espesyal na daanan ng VIP kanina. Mas maaga nang siya ay segundo ang layo mula sa pagdating sa pasukan ng hotel, nakita na ni Preston kung gaano kabalisa ang pagtingin ni Noel sa magkabilang panig ng isang kalye. Naaalala kung paano niya siya tinanggihan kahapon at inihambing ito sa kanyang kalagayan ngayon, agad na nakaramdam ng kasiyahan si Preston. Kasunod nito, ngumiti si Gracie bago sinabi, alam mo bang nagdala ng regalo sa iyo si Preston, Noel? Gayon din, habang pinaplano ko lang na tawagan ka sa telepono kanina, patuloy na pinipilit ni Preston na bumaba siya upang personal kang hanapin. Oh, salamat Preston. Hindi alintana, makakabalik ka na ngayon ni Mama sa itaas, sagot ni Noel habang ngumiti siya ng sandali kay Preston. Nang marinig iyon, namutla agad ang mukha ni Preston. Kahit si Gracie ay bahagyang napaatras. May isang bagay na hindi tama sa kanyang anak na babae. Hindi ba niya hinintay ang Preston sa buong oras na ito? Habang si Preston mismo ay nagsimulang mag-isip ng parehong bagay na si Gracie, tinanong ni Gracie sa isang medyo naiinip na tono. Noel, sino ang eksaktong hinihintay mo? Naghihintay lang ako para sa aking kaibigan. Tuldok-tuldok. Nagtataka ako kung bakit wala pa siya rito. Sagot ni Noel nang hindi masyadong pinag-isipan ang kanyang mga salita. Kaibigan Noel siya ba o? Tanong ulit ni Gracie. Sa halip na sumagot gayunpaman, simpleng lumakad pa lamang si Noel papunta sa gilid ng kalsada upang makita kung bakit hindi pa dumating si Gerald. Pagkakita niyon, lumingon si Gracie upang tumingin kay Yulisa bago tanungin, Yulisa, sino ang eksaktong hinihintay mo? Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Yulisa na sabihin ang lahat sa kanya, simula nang hilingin niya kay Gerald para sa kanyang tulong na kumuha ng ilang litrato para sa kanila. Matapos marinig ang tungkol sa lahat ng nangyari, sa wakas na intindihan ni Gracie na ang taong hinihintay ng kanyang anak na babae ay ilang mahirap lamang na tao. Si Preston na nakikinig kay Yulisa habang ipinaliwanag niya ay nakahinga ng malalim, halata sa kanyang mukha ang labis na paninibugho. Napansin ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha, agad na nagsimula ding ngumiti rin si Gracie. At narito niya iniisip na ang kanyang anak na babae ay may alam ng higit pa. Hindi ba dapat alam niya na ang Preston ay mas mahalaga kaysa kay Gerald sa mga tuntunin ng paglutas sa kasalukuyang problema ng kanilang pamilya? Nag-aalab sa galit, agad na lumakad si Gracie kay Noel, pinagsabihan siya ng masama, bumalik kay Gerald, matapos matanggap ang paanyaya ni Noel kagabi, na idagdag niya ang malaking kahalagahan sa kaganapan. Dahil dito, nakahanda siyang handa na magtungo sa salo-salo mula kaninang madaling araw. Sa kanyang mga pagtatansya noon, dapat ay nakarating na siya sakay ng kanyang sasakyan bago pa man dumating ang alas 8:30.
Sa halip na magmaneho ng isang luho o sports car, gayunpaman, pinili ni Gerald na magmaneho ng isang ordinaryong sasakyan. Ito ay dahil matapos malutas ang hindi pagkakaintindihan niya kay Noel, napagtanto niya na hindi niya kailangang gumamit ng pera o anumang interes upang mabuo ang kanilang relasyon. Ang tanging kailangan lang niyang gawin ay dumalo sa kanyang kainan sa kaarawan at iharap sa kanya ang isang regalo na maingat niyang inihanda. Kapag tapos na iyon, lahat ng iba pa ay dadaloy ng maayos. Medyo personal, naramdaman mismo ni Gerald na masama sa sarili ang pagmamaneho ng isang mamahaling kotse upang maipakita lamang ang kanyang kayamanan. Si Noel ay simpleng hindi katulad ng Condray noon. Kabanata 1234. Mula sa kung ano ang nahanap niya kahit na wala talagang pakialam si Condray sa pera, nagpakita pa rin si Noel ng mga pahiwatig na mayroon siyang kaunting interes sa kayamanan. Sa pag-iisip na iyon, natakot si Gerald na sa sandaling malaman niya na siya ay talagang mayaman, hindi na magiging taos ang kanyang damdamin. Kung mangyari iyon kahit na kung siya ay matagumpay na nakakuha ng nakapagpapalakas na dugo mula sa kanya, ito ay magiging ganap na walang silbi sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit pinigilan niya ang pagmamaneho ng isang mamahaling kotse ngayon. Kahit na si Aiden ay nagsabi na hindi kailangan para ipakita sa kanya ang kanyang mapagkukunan sa pananalapi. Dahil dito, ang kotseng minamaneho ni Gerald ngayon ay isa lamang ordinaryong nagkakahalaga ng halos 10,000 dolyar. Nako, tunay na hindi niya inaasahan na magkakaroon ng isang siksikan sa trapiko kaninang madaling araw. Habang nagmamaneho ng marahan, biglang tumama ang preno sa harap ni Gerald ng preno. Pagkakita niyon, agad ding pinahinto ni Gerald ang kanyang sasakyan. Habang nagawa niyang iwasan ang tamaan ang kotse sa harapan niya, ang tunog ng isang bagay na nag-crash ay agad na sumunod mula sa likuran niya ng medyo umiling ang sasakyan ni Gerald. Kitang-kita na kung sino man ang nasa likuran niya, hindi nila sinasadyang natapakan ang accelerator sa halip na preno. Alam na ang likod ng kanyang kotse ay nahit, agad na lumingon si Gerald upang makita ang isang medyo pa-coquettish na batang babae na may suot na sombrero at nagmamaneho ng isang Porsche sa likuran niya. Hindi lamang siya natigil sa isang trapiko, ngunit ngayon ang kanyang sasakyan ay nasira din. Paano hindi mabaigo si Gerald? Tulad ng kung hindi ito sapat, ang babae, na naninigarilyo din ng sigarilyo, pagkatapos ay bumaba mula sa kanyang kotse, ang kanyang handbag sa kamay, bago lumakad kay Gerald at sumisigaw, "Bard-stard ka. Hindi mo ba iminulat ang iyong mga mata kapag nagmamaneho ka? Paano mo pipigilan ang kotse mo ng ganyan? Patawarin mo ako. Malinaw na kasalanan mo ang pagbangga sa aking kotse, tita." Gantimpala ni Gerald, talagang talo sa mga salita bago ang hindi makatuwirang babaeng ito. Ang pangalawang narinig niya na tinutukoy siya bilang ngonti, agad na napaatras ang babae sa pagkabigla. Pagkalipas ng isang segundo, nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan habang ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. "Ikaw, gaano ka manggahas na tawagin mo akong isang auntie? Kumikilos sa lahat ng mayabang sa harapan ko. Nakita ko na ang maraming mahihirap na katutubong tulad mo. Magkaroon lamang ng isang magandang pagtingin sa iyong sariling kotse pagkatapos ihambing ito sa minahan. Binabalaan kita ngayon, mas mabuti kang maging matalino at mabayaran ako sa pinsala. Kung hindi man tinatawagan ko ang asawa ko kaagad sa ganitong pakikitungo sa iyo." Umungol ang babae sa galit. Narinig iyon, napailing na lang si Gerald sa isang mapangiti na ngiti. Dahil ang trapiko ay napakabigat na ang mga kotse ay literal na hindi na gumagalaw, maraming mga tao na nakulong doon ay nagsimulang gamulong sa kanilang mga bintana ng kotse upang panoorin ang kapanapanabik na palabas. Habang pinupuno ng hangin ang mga tunog ng busina ng kotse, tiningnan ni Gerald ang fiyumang babae. Dahil mukhang nagmamalasakit talaga siya sa kanyang mukha, masasabi ni Gerald na hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali bago mag-higanti. Naturally, hindi magbabayad si Gerald ng kahit isang sentimo sa kanya na nagresulta sa pagtawag niya sa asawa. Hindi nagtagal bago ang kanyang asawa ay nagmaneho sa isang malaking Hummer. Ang pangalawang pagdating niya, agad siyang sumugod sa sidewalk papunta kay Gerald at ang asawa niya. Malapit na dumaikit sa likuran niya ang maraming malalaki at matatag na mga lalaki, bawat isa sa kanila ay nakasuot ng gintong mga tanikala sa kanilang leeg. Nang makalapit na kay Gerald, agad nilang isinuksok ang kanilang mga kamay sa kanilang bulsa, tinitiyak na basag ang kanilang mga leeg ng malakas na plops habang pinausukan nila ang kanilang mga sigarilyo sa halip ay pananakot. "Siya yan, asawa. Siya ang tumigil sa kanyang sasakyan sa labas ng asol at sinubukang mabangga ako." Mabilis na paliwanag ng babae. "Mayroon kang lakas ng loob upang matarget ang aking babae, batang bata. May sakit ka na bang tumira sa Mayberry City na? Sabihin mo sa akin, kilala mo ba ako?" Tinanong ang nasa katanghaliang pinuno ng pangkat sa isang mabagal na tono. Sa kanyang kaliwang kamay ay may isang bag at sa pulso niya isang gininto ang relo ang comment tab. "Beats me.
Sagot ni Gerald, nanginginig ang ulo habang inilabas ang kanyang cellphone upang suriin ang oras. "You fucker!" Sigaw ng mga gwardya pagkarinig nila na sinabi ni Gerald. Habang ang bawat isa sa kanila ay agad na umusad, ang nasa katanghaliang lalaki ay sumigaw sa galit, "Gaano ka manggahas? Totoong tapos ka para sa ngayon, binata. Sisiguraduhin kung hindi ka rin makakatayo kapag tapos na kami sa iyo." "Oh, sino ang eksaktong gagawa ng gawa?" Tanong ni Gerald habang casual na tumingin sa asawa ng babae. "Ako, syempre." Yung mengal na lalaki na nasa katanghaliang gulang na sagot. Nang marinig iyon, simpleng tumawa ng malakas si Gerald bago umiling at dumilat ng diretso sa mga mata ng lalaki. Napagtanto na sinusubukan pa rin ni Gerald na gumawa ng kalokohan sa kanya, naramdaman ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang galit na rurok. Ganon din ang para sa kanyang mga kalalakihan na ngayon ay lahat ng galit sa galit. "Tatapusin ka namin, ikaw motherfucker." Umungal ang lahat ng kanyang mga tauhan habang inihahagis nila ang kanilang mga sigarilyo sa lupa at sinugod si Gerald. Kabanata 1235. Tulad ng malalaking mapangahas na kalalakihan kaagad na pinalibutan si Gerald, handa na siyang sakupin, maaaring sabihin ni Gerald na hindi ito ang kanilang unang rodeo na ginagawa ito. Ang babae mismo ay naghihintay para sa mga thugs na hawakan si Gerald upang maibigay sa kanya ang dalawang mahigpit na sampal sa kanyang mukha upang maibulalas ang lahat ng kanyang pagkabigo. Nagulat ang lahat sa oras na sumugod ang isa sa mga kalalakihan, pasimpleng sipa ang inilunsad ni Gerald sa kanyang tiyan, na pinapadala ang 120 kilong tao na lumilipad ng 20 metro ang layo. Ang lahat ay nakatingin lamang ng malapad ang mata habang ang thug ay nakabangga sa Hummer ng nasa katanghaliang lalaki, na sanhi ng lahat ng mga bintana ng kotse na basag durog. Habang nagkalat ang mga basong salamin sa kalsada, agad na nagsisigaw sa gulat ang babae. Kahit na ang kanyang asawa ay nabulabog sa paglipas ng mga pangyayari. Kung sa bagay, inakala ng lahat na si Gerald ay isang mahirap na binata lamang. Walang sino mang maasahan ang kanya na maging ito malakas. Matapos makita kung ano ang nangyari sa kanilang kakampi, ang natitirang mga thugs ay hindi na naglakas loob na ilipat ang isang kalamnan, at sa mabuting dahilan din. Nakita nilang lahat na ang nasugatan na tao ay ngayon ay kumulot sa isang bola mula sa sakit, at maging ang kanyang bibig ay umuusok. To think na halos pinatay ni Gerald ang kanilang kakampi sa isang solong sipa. Isang idiot lamang ang maglakas loob na gumawa ng isa pang paglipat sa lalong madaling panahon pagkatapos na masaksihan ang gayong kapangyarihan. Nang makita na walang umaatake, ipinagpatuloy ni Gerald ang pagtingin sa oras sa kanyang telepono. Mula sa sandaling nangyari ang aksidente sa sasakyan, medyo lumipas ang kaunting oras. Ang pagdaragdag nito sa kaila hilakbot na trapiko bago ito ay lampas na sa 74. Sa madaling salita, matagal nang lumipas ang oras na pumayag si Gerald na makipagkita kay Noel. Si Noel ay dapat na naghihintay ng sabik sa kanya sa buong oras na ito, at mula sa sinabi sa kanya ni Aiden kahapon, pinakakinamumuhian ito ng mga kababaihan kapag hindi tinupad ng mga kalalakihan ang kanilang mga pangako. Habang iniisip niya ito, hindi niya maiwasang isipin si Mila na naghihintay sa kanya noon. Sa kasamaang palad, hindi siya nagpakita sa oras at hindi man niya siya makita bago ito nawala. Kung hinintay niya si Noel ng masyadong mahaba sa hotel, kung gayon ang lahat ng magagandang impresyon na ginawa niya sa kanya noong isang araw ay para sa wala. Ang pag-iisip doon lamang ang nakaramdam ng labis na kaba kay Gerald. Talagang hindi niya kayang antalahin ito ng mas matagal. Paglingon sa nasa katanghali ang lalaki na paralisado pa rin sa takot, pagkatapos ay akda ni Gerald ang kanyang cellphone upang tawagan si Zack. Kinulail magpadala ng isang helicoptero sa kung nasaan ako, kaagad. Kailangan kong dumalo sa isang kaarawan sa kaarawan asap at wala akong tamang paraan ng transportasyon. Kasunod nito, binaba na ni Gerald ang kanyang telepono. Tiyak na hindi siya pupunta kahit saan sa kanyang sasakyan na may napakahirap na traffic jam, at hindi na siya nakaupo lamang dito habang naghihintay pa. Sa helicopter, mabilis na makakarating sa hotel. Kahit na, may halatang panganib na mailantad niya ang kanyang totoong pagkatao. Gayunpaman, ang pagtakbo doon ay simpleng magtatagal. Tunay na walang ibang paraan maliban sa pagtungo doon gamit ang isang helikopter. Isang helikopter. Ungol ng ilan sa mga naglalakad na narinig ang pag-uusap ni Gerald kanina. Kahit na parang walang katotohanan ito, marami sa kanila ang hindi naglakas loob na tumawa matapos makita kung gaano kalakas si Gerald. Siyempre, nangangahulugan iyon na ang ilan sa kanila ay gumawa pa rin. Tinanong lamang niya ang isang tao na kunin siya sa isang helikopter. Siya ay dapat na nawala bunkers. Siguro nakuha niya ang medyo sobrang pag-iisip matapos nagugulin ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay lamang at pagbuo ng kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban.
Habang parami ng parami ang mga tao na nagsimulang tumawa at biruin si Gerald, sa wakas ay bumalik muli sa katinoan ang katanghaliang lalaki. Ang kalaban niya ay ilang bata lamang. Bakit siya ganito pa man ang takot sa kanya? Damn it! Dahil si Gerald ay nakatingin pa rin sa kanyang telepono, sinamantala ng mga nasa edad ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanya muli ng mga natitirang lalaki. Pagkalipas ng isang segundo, nagsiwalat ang nasa katanghaliang lalaki ng isang maliit ngunit napakatalas na kutsilyo. Matapos magbigay ng isa pang order, ang iba pang mga kalalakihan ay naglabas din ng mga katulad na kutsilyo. Sa kanilang lahat na nakahanda upang ilunsad ang kanilang pag-atake kay Gerald, ang galit na lalaki na nasa edad na ay photos na lamang sa kanila na umatake ng biglang, isang malakas na tunog ang nagsimulang pumuno sa hangin. Ang mga kalalakihan ay pamilyar sa tunog upang malaman na nagmula ito sa isang helikopter, at nang mapagtanto ito, lahat sila ay natahimik sa lugar sa kanilang lubos na pagkabigla. Ang helikopter ong AA ay talagang dumating. Sigaw ng ilan sa mga naglalakad habang nakatingala sa langit. Naririnig ito, marami sa mga supladong driver ng kotse ang agad na bumaba sa kanilang mga sasakyan upang tingnan ang kanilang sarili. Ang helikoptero, nakahawig ng isang malaking falcon na lumilipad sa kalangitan, ay dahan-daang bumababa, na parang naghahanda na para makalapag. Dahil sa kung gaano ito kalapit sa lupa, ang malakas na hangin na ginawa nito ay napakalawak na maaari nilang maging sanhi ng paggalaw ng mga labi ng isang tao. Di nagtagal, ang mga nasa helikopter ay nagturo kung saan nakatayo si Gerald. Kabanata 1236. Marahas na lumapag ang helikopter sa nakapark na kotse ni Gerald. Ang lalaki at babae na nasa katanghaliang gulang ay kapwa na tahimik. Ito ay dahil mayroong ilang mga malalaking karakter na nakalimbag sa gilid ng helicopter na may nakasulat na Mayberry Commercial Group. Ang lalaking ito ay talagang miyembro ng Mayberry Commercial Group at tila hindi mababa ang kanyang katayuan. Damn it! Ito ay masyadong walang awa. Agad na sumabog ang malamig na lalaki sa malamig na pawis. Ginoo Crawford. Ang isang binata ay bumaba mula sa helikoptero habang siya ay magalang na inalis ang sabungan. Ma'am, maaari mong ibalik ang kotse sa aking ngalan. Gayon din, nais kong tingnan mo ang background ng ilang mga thugs sa tabi ko bago parusahan ang mga ito ng naaayon. Bilin ni Gerald habang inililigpit ang cellphone. Makakasiguro ka, J. Crawford. Sagot ng binata habang tumatango. Nang aalis na sana si Gerald, nakita niya ang isa sa mga thugs na may hawak na kutsilyo, at isasaksak na lang niya ang kutsilyo ng diretso sa bewang ni Gerald. Sinulyapan ni Gerald ang lalaking naka-freeze na sa lugar nang sumabog ang malamig na pawis dahil hindi siya naglakas loob na gumalaw. Isang ngiting nagkasala ang lumitaw sa kanyang mukha nang sinabi niya, Mr. Crawford. Tuldok-tuldok panipi. Direktang lumipad ang lalaki matapos siyang bigyan ng sampal ng mukha ni Gerald. Napakalaking tao mo, ngunit nagdadala ka ng isang maliit na kutsilyo. Sino ang sinusubukan mong takutin? Wala na ring imak si Gerald. Kailangan niyang iwan ang lahat ng iba pa sa mga kamay ng kanyang nasasakupan ngayon. Sumakay si Gerald sa sabungan bago pinalipad ang helikopter. Ang mga dumadaan ay pawanghoy at nanginginig sa pagkabigla. Ang eksenang ito ay sobrang hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ay ginabay ni Gerald ang helicopter, at natural na hindi siya nakatagpo ng anumang panghihimasok sa daan. Ilang sandali lamang, nakarating siya sa Longthorn International Hotel. Gayunpaman, hindi ipinarode ni Gerald ang kanyang helicopter sa baba sa isang kapansin-pansin na pamamaraan. Sa halip, simpleng nakaparada siya ng diretso sa tuktok ng hotel. Pagkatapos nito, dali-dali siyang lumakad hanggang sa ibaba. Matapos tawagan si Noel, napagtanto ni Gerald na hinihintay pa rin siya ni Noel sa pasukan ng hotel. Gerald, bakit ka lumabas mula sa loob ng hotel? Hindi mapigilan ni Noel na magulat nang makita niya si Gerald na tumatakbo palabas ng hotel. Oh, galing ako sa pinto sa likuran. Atubili na paliwanag ni Gerald. Agad na naintindihan ni Noel. Naramdaman niya na dahil maraming magpapalaki na papasok at lalabas ng pasukan ng hotel, natural na mahihiya din si Gerald. Marahil iyon ang dahilan kung bakit pinili niya na pumasok sa pintuan sa likuran. Siya na nga, nang makita ni Gracie si Gerald, namumula ang mukha niya. Hindi pa siya tapos na saway sa anak niya. Ayon sa kanyang mga kagustuhan, anuman ang pagligtas ng lalaking ito sa kanyang anak na babae o hindi, pangalawa iyon. Ano pa rin ang big deal? Karamihan, maaari siyang maghintay hanggang malutas niya ang kanilang krisis sa pamilya bago siya bigyan ng isang halaga ng pera para mai-save ang kanyang anak na babae, pagkatapos. Nadama ni Gracie na hindi dapat utang ni Noel sa kanya ang ganitong uri ng pagmamahal. Ano ang ibig niyang sabihin sa payganyaya sa kanya dito upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan ngayon? Nang makita ni Preston si Gerald, hindi niya maiwasang lalong magselos. Ito pala ang batang hinihintay ni Noel ay ang batang ito.
Hindi lamang niya siya inimbitahan na dumalo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, ngunit inimbitahan din niya ang batang ito. Sa anumang kaso, itinuring agad ni Preston si Gerald bilang kanyang karibal sa pag-ibig. Hindi niya maiwasang mas lalong komportable nang maisip niya kung paano inaasahan ni Noel ang pagdating ni Gerald ngayon lang. Kung tutuusin, si Preston mismo ay napakayaman at natitira, ngunit tila wala namang pakialam doon si Noel. Mabuti na lang ngayon na narito ka. Halos 10:00 na ngayon. Dapat tayong magmadali at pumasok. Ani Noel at bahagyang ngumiti habang nakatingin kay Gerald. Sino ang hinihiling mong pumasok? Hinihiling mo sa kanya na pumasok din. Tandang padamdam. Noel, gumagamit ka ba talaga ng utak? Hindi mapigilan ni Gracie ang sarili na pagsabihan si Noel. Hindi ba't sadyang nainsita ni Noel si Preston sa paggawa nito? Paano kung nagalit ng galit si Preston dahil sa pangyayaring ito at nagpas siyang iwan si Noel? Sa kasong iyon, ang pamilya Shadwell ay maaaring napalampas sa isang mahusay na pagkakataon na ibaling ang mga bagay. Gayunpaman sa oras na ito pinamunuan na ni Noel si Gerald papasok sa hotel. Dali-dali silang hinabol ni Gracie. Sa huli, si Preston lang ang naiwan na may hitsura ng galit at sama ng loob sa mukha. Ikaw bata, talagang nagtagumpay ka sa pagtrato sa iyo ni Noel ng napakahusay. Hinahabol at hinabol ko siya ng higit sa kalahating taon ngayon at hindi pa niya ako binigyan ng tamang pansin. 2 araw kayong magkakilala lang pareho. Naramdaman ni Preston ang isang kahihiyan na humawak sa buong katawan niya. Galit na galit ang kanyang mga ngipin bago niya inilabas ang kanyang cellphone upang tumawag sa telepono. Kabanata 1237. Ang kapaligiran sa kaarawan ni Noel ay nagbago kaagad pagdating ni Gerald. Lalo na ito para sa emosyon ni Gracie. Hindi ito magiging isang labis na paglalarawan upang ilarawan na ang lahat ng kanyang mga sintomas ng menopausal para sa susunod na 30 taon ng kanyang buhay ay nagkaroon ng isang pagsiklab sa eksaktong sandali na ito. Sino man ang maaaring sabihin na ang kanyang anak na si Noel ay may isang napakakaibang relasyon sa binatang ito. Bilang isang tao na dumaan na sa lahat ng mga karanasang ito dati, masasabi ni Gracie na ang kanyang anak na babae ay tila interesado sa binatang ito. Gayunpaman si Noel ay napakawalang pakialam kay Preston. Kung pinayagan ito ni Gracie na bumuo ng anumang karagdagang, tiyak na magiging napakahirap kung magalit ang Preston. Sa ilalim ng ganitong klaseng sitwasyon bilang ina ni Noel, hindi basta-basta pinapayagan ni Gracie na makapasa ito nang hindi lumalabas ang solusyon. Hindi niya maipagpatuloy ang panunood habang ang kanyang anak na babae ay sunod-sunod na umakyat sa isang bangin, tama. Sa makatuwid, si Gracie ay nasa isang masamang pakiramdam at siya ay napaka hindi magiliw kay Gerald sa panahon ng piging. Narito na ang iyong Wagyu steak. Sa oras na ito, sa wakas ay naihatid ang mga pinggan. Ang waiter din ay nagdala ng pangunahing ulam na kung saan ay ang highlight ng kaarawan piging ngayon sa silid. Pagkatapos nito, sinundan din ng manager ang waiter papasok sa silid. Ang tagapamahala ay isang nasa edad na lalaki. Upang maipakita ang kanyang paggalang kay Preston, nagpasya siyang magpunta rito ng personal upang maghatid ng pagkain at ipaliwanag ito ng detalyado sa kanila. Maaari ring sabihin na talagang binibigyan niya ang mukha ng pamilya Shadwell. Talagang naramdaman ni Gracie na talagang marami siyang mukha. Kumain na si Gerald sa maraming restaurant sa Mayberry City dati. Sa katunayan, matagal na niyang naririnig na ang Wagyu steak sa Longthorn International Hotel ay sikat na sikat, ngunit hindi pa ito sinubukan ni Gerald dahil hindi pa siya narito kanina. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na sinubukan niya ang ulam na ito. Sir, may alam ka ba tungkol sa ulam na ito? Nang matitikman na ni Gerald ang pinggan, nakipagpalitan ng tingin ang manager kay Preston bago niya biglang ginambala si Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha. Oh, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Sagot ni Gerald habang umiling. Para kang galing sa kanayunan, di ba? Ito ba ang iyong unang pagkakataon sa pagpunta sa Longthorn International Hotel? Sinabi ng manager na may bahid ng pangungot siya sa kanyang tono. Ang lahat na naruroon kabilang ang ilang mga batang babae ay hindi mapigil ang mailagay ang kanilang mga chopstick sa oras na ito. Malinaw na sinasabi ng manager ang mga salitang ito dahil target niya si Gerald. Anong ibig mong sabihin? Kahit na ito ang aking unang pagkakataon dito, may nagawa ba akong mali? Naramdaman din ni Gerald ang hint ng sarcasm sa kanyang mga salita at agad niyang itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa manager. Ang aming Wagyu steak ay karaniwang kinakain ng aming pinaka-prestihiyoso at mahalagang mga panauhin sa hotel na ito. Ito ay magiging isang kumpletong basura para sa isang tulad mo na malinaw na hindi pa nakikita ang buong mundo na kumain ng Wagyu steak na ito. Mga lalaki, halika at kunin ninyo ang ulam na ito sa kanya. Banayad na sinabi ng manager, nakatalikod ang mga kamay. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga karapatang gawin ito?
Isang hitsura ng galit at sama ng loob ang sumilay sa mukha ni Noel sa oras na ito. Ang manager na ito ay hindi lamang minaliit ang mga tao, ngunit wala siyang respeto sa iba. Paano niya malalaman na ito lang ang sinadya na pag-aayos ni Preston? Bilang batang Panginoon ng pamilya Wake, si Preston ay may isang napaka-maimpluwensyang katayuan sa ang lugar na ito, alam na alam din ito ng manager. Alam niya na ang kanyang career at landas sa negosyo ay tiyak na magiging maayos sa hinaharap kung mas gusto niya si Preston. Gayon din, makakabuo siya ng magandang relasyon kay Preston kung pipahiyain niya ang batang ito dito ngayon. Sa makatuwid, paano maaaring bitawan ng manager ang isang napakagandang opportunity? Sa oras na ito, malamig na ngumiti si Preston habang nakatitig sa eksena sa harapan niya. Sandali lang. Ibinaba ni Gerald ang kanyang mga kagamitan. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang manager na may isang matamlay na mukha habang siya ay uminis at sinabing, nagbubukas ka ng isang gusali upang magpatakbo ng isang negosyo kaya't hindi ka maaaring lumampas sa dagat. Ito ang pundasyon ng industriya ng negosyo. Tungkulin mong pakitunguhan ang bawat isa at bawat customer ng pantay at may respeto. Ito rin ang kabutihan at tungkulin ng bawat negosyante. Kaya, manager, hindi mo ba naisip na kumukuha ka ng mga bagay ng napakalayo? Paft. Batang lalaki, mukhang kailangan ba kita upang turuan mo ako ng isang aralin? Mukha ka talagang mahirap. Ang bawat tao'y dito ay tiyak na karapat-dapat na kumain ng pagkain sa aming hotel. Ikaw lamang ang tao na hindi karapat-dapat sa lahat. Sa totoo lang, ang tanging dahilan kung bakit hindi kita napal-ayos sa lugar na ito ay dahil lang sa binibigyan ko sina G-Wake at Miss Noel ng mukha. Sinusubukan mo talagang pag-usapan at turuan ako dito. Tandang padamdam. Dapat kang umihi at tingnan ang iyong sariling refleksyon. Malamig na sabi ng manager. Sinabi niya ang lahat ng gusto niya sa ilang mga salitang iyon at ito mismo ang nais makita ni Preston. Ang brat mo, gusto mo ba akong paglaruan? Paano mo ako makikipaglaban? Mga lalaki, halika. Nasaan ang mga security guard? Itaboy ang taong ito na hindi alam ang kanyang sariling lugar sa aming hotel ngayon. Gusto ko rin kayong maglagay ng karatula sa harap ng hotel na nagsasabi na ang ganitong uri ng walang halaga na basura ay hindi pinapayagan na makapasok sa aming hotel sa hinaharap. Sigaw ng manager sa mga tauhan niya sa labas. Hindi nagtagal pagkatapos nito, halos 4 hanggang 5 security guard ang sumugod sa pribadong silid na para bang naka-standby na. Kabanata 1238. Ito ay halata na ang lahat ay napona. Una kong pinaplano na bigyan ka ng ilang kalayaan, ngunit tila parang gagawin mo ayoko talaga. Malamig na sabi ni Gerald habang nakangiti sa manager. Gerald, huwag mo siyang umatake. Si Noel ay medyo natakot sa oras na ito. Sa puntong ito, alam niya na si Preston ay dapat na palihim na binalak para sa tagapamahala na sadyang mapahiya at pahirapan si Gerald. Kung talunin ni Gerald ang manager, tiyak na may paraan si Preston upang harapin si Gerald para sa kanyang mga aksyon kung gayon. Kaya, nais ni Noel na iwaksi si Gerald sa paggawa nito. Atakihin mo siya. Hahaha. Hindi ko kailangang personal na gumawa ng anumang mga aksyon laban sa isang walang kwentang taong katulad niya. Sa katunayan, sa simula pa lamang siya ay karapat-dapat pa rin upang makatanggap ng ilang mga sampal mula sa akin. Gayunpaman, ngayon, hindi siya karapat-dapat sa lahat. Inisya ni Gerald. Batang-bata, sa palagay ko dapat ay pagod ka na sa buhay. Mga lalaki, halika. Itapon siya sa lugar na ito. Biro ng manager. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Gracie at ang iba pa tulad ng sinabi niya, MS. Shadwell at Ginang Shadwell, alam ko na ako ay maging masungit at walang galang. Gayunpaman, hindi ko talaga matanggap ang katotohanan na ang ganoong isang bulgar na tao ay talagang nakaupo sa parehong mesa mo. Patawarin mo ako sa mga ginawa ko. Tumayo ka agad si Gracie habang nakangiti at sinabing, ay huwag kang mag-alala. Niloloko mo ba ako? Maaari ka lamang kumilos ayon sa iyong sariling paghuhusga. Tulad ng para sa ilang mga hindi nauugnay na tao, hindi namin nais na mag-abala sa kanila. Malamig na sumulyap si Gracie kay Gerald. Tungkol kay Gerald, inilabas na niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang text message sa oras na ito. Nagtipon-tipon na ang mga security guard habang naghahanda silang ilayo si Gerald. Sinabi ni Gerald, hindi mo kailangang magmadali. Ang iyong superior ay dapat na darating dito sa ilang sandali. Ginoo, Zilen. Sinasabi mo na pupunta siya rito. Fuck. Alam mo ba kung sino si Zilen? Tandang padamdam. Kahit na talagang nagpadala ka ng isang text message, hindi mo ba simpleng naiuulat ang isang bagay sa pamamahala? Hahaha. May sasabihin ako sa iyo. Ang impormasyon tungkol sa ulat ay huli na mapunta sa aking mga kamay pa rin. Young brat, tiyak na mapapipi ka sa oras na iyon. Sambit ng manager habang tumatawa. Tumawa rin ng konti ang mga security guard.
Siya ay talagang puno ng kanyang sarili. Kumain si Gracie ng isang bibig ng pagkain bago niya iginala ang mga mata kay Gerald. Pagkatapos nito, nagbuhos pa siya ng isang tasa ng tubig sa lupa na diretso malapit sa mga paa ni Gerald upang mailabas ang kanyang galit at hindi nasisiyahan. Nang tatanungin pa sana ng manager ang mga security guard na magpatuloy, biglang nagring ang kanyang cellphone. Bahagyang umuso ang manager bago niya inilabas ang kanyang cellphone. Natigilan siya nang makita ang caller ID niya. Ginoo Zealand. Gulat na sabi niya. Tungkol kay Preston, naglaro siya sa kanyang relo sa oras na ito habang umiling siya na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Tutubang tawag ito sa telepono mula kay Theo Zealand. Hindi niya maiwasang maramdaman na si Gerald ay medyo konektado dahil talagang nakakagawa siya ng isang ulat ng direkta kay Theo Zealand. Ang Longthorn International Hotel ay isang malaking pagmamayari ng pamilya kasama ang Mayberry City bilang pinakasentro ng negosyo nito. Pinagtibay nito ang modelo ng isang internasyonal na kadena ng hotel. Gayunpaman, hindi sino man ang maaaring simpleng mag-ulat ng isang bagay ng direkta sa mas mataas na pamamahala ng hotel kung nais nila. Ito ay tulad ng sinabi ng manager. Kung may nais mang mag-ulat ng anuman, kailangan muna nilang dumaan sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob siyang kumilos ng walang prinsipyo. Ano pa ang maaaring gawin sa kanya ng isang mahirap na batang lalaki? Gayunpaman, dahil si G. Zealand ay ang tagapamahala ng punong tanggapan, hindi naglakas loob ang manager na pabayaan ang kanyang tawag. Matapos tumango kay Preston, dali-dali niyang sinagot ang tawag sa telepono. Oo. Ano? Ako, naiintindihan ko. Tumugon ng manager sa tatlong simpleng pangungusap. Gayunpaman, sa oras na ito, namumutla na siya habang nagsisimula na siyang pawis. Halatang ramdam na ramdam niya ang sobrang kaba. Sinabi ni Preston, si Theo Zealand ay kaibigan din sa aking ama. Posible bang magturo sa iyo ng aral si Uncle Zealand dahil sa batang ito? Dapat ko bang tawagan ang aking ama upang tumawag sa telepono kay Uncle Zealand? Paano ito marahil dahil sa mabaho nitong bata dito? Hindi alam ng punong tanggapan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, simpleng pinapakilos niya ang lahat ng mga tauhan. Sinabi ni G. Zealand na pupunta siya upang magtipon dito sa Longthorn International Hotel sa ilang sandali. Kahit na ang aming chairman na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ay personal ding magpapasyal dito. Oh, Diyos ko, ang kumpanya ay hindi pa nakatagpo ng ganitong uri ng sitwasyon dati. Kailangan kong magmadali upang gumawa ng ilang mga paghahanda para sa biglaang pag-iinspeksyon ng pinakamataas na pamamahala. Excited na sabi ng manager. Kabanata 1239. Sa oras na ito sa lobby, lahat ng tauhan ay bihis at lahat sila ay handa, solemne at magalang. Kahit na ang mga tauhan ng hotel ay hindi isang pagbubukod. Ang lahat sa kanila ay nagtipon na sa lobby sa unang palapag ng hotel. Tuwang-tuwa ang lahat nang marinig na ang chairman ay personal na naglalakbay dito ngayon. Hindi pa nagkaroon ng ganoong bagay bago. Ang manager, si Hazen, ay nagsuot din ng suit sa oras na ito habang tumabi siya bilang paghahanda na batiin at makilala ang chairman. Labis siyang kinakabahan sa oras na ito. Tita Water, Theo Shadwell, maraming mga tiyuhin ang alam ko mula sa Longthorn Group. Dahil pupunta sila rito, nais kong bumaba at batiin sila. Kung hindi man kung nalaman nila na hindi ako bumaba upang batiin sila kapag narito sila, baka masisi nila ako sa pagiging ignorante. Sa oras na ito, sa pribadong silid, inilapag ni Preston ang baso ng alak sa kanyang kamay at nagsalita habang nakatingin siya kay Gracie. Ay, syempre, Preston, dapat mong malaman ang maraming malalaki at makapangyarihang mga numero. Ang Longthorn Group ay isang pampublikong nakalistang kumpanya. Dahil narito ang kanilang pinakamataas na pamamahala upang bisitahin, natural lamang na pumunta ka at batiin sila. Nga pala, Preston, ang pinakamalaking negosyo ng pamilyang Shadwell ay isang chain ng fast food restaurant ng boutique. Bagaman hindi ito may kumpara sa Longthorn International Hotel, isa pa rin itong industriya ng pag-cater pagkatapos. Iniisip ko kung makakapaglagay ka ba ng magandang salita sa amin sa harap ni G. Zealand mamaya. Napakaganda kung maaari mo lamang ibigay ang aming card sa negosyo sa kanya. Tanong ni Gracie nakakahiya. Hindi yun magiging issue, Tita Water. Kahit na hindi ko personal na kilala si Chairman Hazewater mula sa Longthorn Group, pamilyar ako kay G. Zealand. Sinabi ni Preston habang iniunat ang kanyang kamay upang ibunyag ang gintong relo sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, kinuha niya ang wallet niya at tumayo kaagad. Oo, tama iyan. Maganda kung makakapagpalit kami ng mga business card kay G. Zealand. Maganda rin kung makikilala natin ang ating sarili sa kanya. Tayo na din. Ang pangatlong tita at ang iba pa ay tumawa sa oras na ito. Pagkatapos nito, tumayo sila at naglakad papunta sa pintuan.
Sa oras na ito, maraming malalaki at maliliit na kotse ang natipon sa labas ng pasukan ng hotel. Lahat ng mga senior executive at matataas na tauhan ng pamamahala ay narito, lahat anuman ang departamento ng mga mapagkukunan ng tao o departamento ng pananalapi. Nandito sila basta maging senior officer sila. Sinusuportahan ng lahat ang isang matandang lalaki na nasa 70 at pananginginig habang naglalakad. Chairman Water. Nagulat na sinabi ni G. Yandel. Halos nakaluhod na siya sa oras na ito. Tungkol kay Chairman Water, kinilig siya habang dali-dali siyang nagsalita sa kanyang personal na katulong sa oras na ito, mabilis. Tumungo sa room 602. Sa oras na ito, si G. Zilan, na nasa likod ng chairman, ay mapatla din habang tinutulungan niya ang chairman na umakyat sa itaas. Sa oras na ito, biglang napagtanto ni G. Yandel na parang wala sila rito para sa isang inspeksyon. Sa halip, naramdaman na parang narito sila upang makitungo sa isang bagay. Ano ang nangyayari room 602? Hindi ba iyon ang silid ng batang master na Preston? Ang mga miyembro ng pamilya Shadwell na papasok na lang sa elevator, nagkataong nasagasaan si Chairman Water sa oras na ito. Si Gracie ay yumuko na upang ipakita ang kanyang paggalang sa chairman, ngunit ang chairman ay hindi man lamang nag-abala sa pagtingin sa kanya ng lahat. Nagulat ang lahat, direktang naglakad si Chairman Water sa kanilang pribadong silid sa tulong ng kanyang katulong. Isang bagay na higit na nagulat ang lahat ay nangyari sa susunod na sandali. Pagdating nila sa pintuan, si Chairman Water ay nakaluhod sa lupa ng tumibok. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay natatakpan din ng luha habang nanginginig siya ng hindi mapigilan. Oh, Diyos ko! Napalunok si Gracie sa hindi makapaniwala. Natigilan din si Preston sa oras na ito. Hindi ko alam na nandito ka, G. Crawford. Karapat-dapat akong mamatay. Nararapat akong mamatay. Si Hayes ay lumahok sa maraming mahahalaga at magagaling na pagpupulong sa silid ng komersyo at nasaksihan na niya ang kadakilaan ni Gerald noong nakaraan. Ngayon lang nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula sa Mayberry Commercial Group na nagsasabing ang kanyang nasasakupan ay sinusubukan na itapon si G. Crawford mula sa kanyang hotel, at tinanong siya ng kabilang partido kung ano ang gagawin niya tungkol sa bagay na ito. Hindi makapaniwala si Hayes sa sarili niyang mga tainga at dumating siya kaagad dito mula sa ospital. Sa unang tingin, nakita niya kaagad na ang taong nakaupo sa pinakamalayong dulo ng mesa ay walang iba kundi si G. Crawford. Ang dahilan kung bakit ang Longthorn Group ay maaaring malalim na mag-ugat at magkaroon ng isang matatag na pag-unlad sa industriya ng negosyo sa loob ng maraming mga taon dahil lamang sa laging pinangangalagaan sila ni G. Lyle at hinahanap sila. Kung masaktan nila si G. Crawford ngayon, tiyak na gagawin ang Longthorn Group. Chairman Water, talagang kahanga-hanga ang iyong nasasakupan. Sinubukan ko lang na kumain ng isang piraso ng Wagyu steak at tinanong niya talaga ang mga security guard na pumunta dito upang itapon ako. Sambit ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Narinig ko na ang tungkol dito. Sigaw ng chairman bago siya dahan-daang tumayo sa tulong ng kanyang katulong. Nasaan si Hazen Yandel? Tanong ng chairman habang nakatingin kay G. Zilan. Si Hazen ay nakatayo sa pasukan ng pribadong silid at pinapanood niya ang hindi kapani-pani walang tanawin na lumalahad sa harap ng kanyang mga mata kasama si Gracie at ang iba pa. Pagkarinig niya ng pagtawag ng chairman sa kanyang pangalan, agad na tumakbo sa kanya si Hazen. Kabanata 1240. Chairman Water, ang iyong katawan ay mahina at maislan ngayon. Paano mo maluhod sa harap ng mabahong batang ito? Humanap ako ng makakausap ngayon. Masungit na sabi ni Hazen. Agad na nagalit ang chairman habang nakatitig siya kay Hazen na hindi makapaniwala. Pagkatapos nito, sumigaw siya kay G. Zilan, beat him up. Gusto kong bugbugin mo siya hanggang sa mamamaga ang kanyang bibig. Nagmamadaling sumagot si G. Zilan, oo, Ginoo. Kaagad na winigiwi niya ang kanyang kamay, maraming mga personal na tanod ng chairman ang nagmamadali na direktang lumabas bago pinindot si Hazen sa lupa. Mayroong kahit isang tanod na nagdala ng baton. Tagapangulo, ano ang nagawa kong mali? Napuno ng hinaing si Hazen habang sumisigaw ng malakas. Isang malakas na tunog ang dumating at ang bodyguard ay sinaktan na si Hazen sa kanyang bibig ang bututa. Sa oras na ito, ang ilong at bibig ni Hazen ay puno ng dugo. Puno din ng luha ang mga mata ni Hazen. Nang makita ito ng mga tao sa sideline, lahat sila ay kinilabutan, lalo na si Gracie at ang iba pang mga kababaihan. Kailan pa nila nasaksihan ang ganitong klaseng eksena? Patuloy na binubugbog ng mga tanod ang manager sa oras na ito. Lumilipad ang mga ngipin ni Hazen at naglalabas siya ng dugo sa kanyang bibig. Sa huli, binugbog siya hanggang sa halos mamatay na siya. Si Hazen ay nakakumbinsi habang nakahiga sa lupa. Ginoo Zilan, ano ang nangyayari sa bagay na ito? Sino ang nagbigay ng lakas ng loob kay Hazen Yandel na kumilos sa ganoong paraan? Tanong ni Chairman Water habang sumulyap kay Hazen bago siya tumingin kay G. Zilan.
Nakausap ko na ang ilang mga katulong ni Hazen ngayon lang. Nalaman ko na ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na gawin ang lahat ng ito ay dahil may isang nagngangalang Preston Wake na tumawag sa kanya ng maaga upang hilingin sa kanya na kumilos sa ganitong pamamaraan. Ang tinig ni Giselle ay malamig at mahigpit. Tikas na alam niya kung sino si Preston at kilala rin niya ang ama ni Preston. Gayunpaman, ang pamilya Wake ay karaniwang ginagawa para sa oras na ito. Sa makatuwid, natural na nais ni Giselle na putulin ang lahat ng mga ugnayan sa kanila. Bago pa siya matapos sa pagsasalita, hinailan na ng mga tanod si Preston patungo sa tanawin. Ginozillan, ano ang sinusubukan mong gawin? Ang tatay ko ay bago pa niya natapos ang kanyang pangungusap nakatanggap na si Preston ng mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Naglakas loob ka upang magdulot ng kaguluhan para sa Longthorn International Hotel. Hindi ko talaga ito matitiis. Patuloy na sampailan siya sa aking ngalan. Malakas na sigaw ni Chairman Water. Ano? Tandang padamdam panipi. Nagulat si Preston. Ang mga tanod ay humakbang na upang gawin ang sinabi sa kanila. Sa oras na ito, si Gracie at ang iba pa ay natulala at napatulala. Gerald, ito, ano ang nangyayari? Natakot din si Noel sa oras na ito. Talagang hindi niya inaasahan ang paglabas ng ganoong kalaking kaguluhan at isang napakalaking tanawin dahil lamang sa gumawa ng isang maliit na ulat si Gerald. Nang makita ni Gracie ang lahat ng nangyayari sa loob ng silid, lumunok siya ng ligaw, natatakot na mabugbog din siya. Kaya hindi niya namamalayang lumakad papunta sa tagiliran ni Gerald sapagkat alam niya na ito ang pinakaligtas para sa kanya na manatili sa tabi ni Gerald sa oras na ito. Sa lalong madaling panahon, si Preston ay binugbog hanggang sa ang kanyang mukha ay madyugo. Namamagarin ang kamay ng 4 o 5 bodyguards. Pagkatapos nito, binuhat nila si Preston bago itapon sa hotel. Matapos pa ulit-ulit na humingi ng paumanhin sa kanya ang chairman, sa wakas ay nakaramdam ng konting kasiyahan si Gerald. Labis na nagulat si Gracie. Ano ang nangyayari? Inutusan talaga ng chairman ang kanyang mga tauhan na talunin si Preston dahil lamang sa gumawa ng isang maliit na ulat si Gerald. Ito ay lampas sa bait. May hindi tama. Ang kanyang mga taong karanasan ay agad na napagtanto niya na may isang bagay na hindi tama. Bukod dito, parang takot na takot din sa kanya ang chairman. Sa sandaling ito, tahimik na hinailan ni Gracie ang kanyang anak na si Noel. Gusto niyang tanungin niya si Gerald tungkol sa kanyang background at pagkakakilanlan. Bakit siya tinukoy ng chairman na si G. Crawford? Hindi kaya siya si G. Crawford na mula sa Mayberry City kung gayon? Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.